Kabanata 461 hanggang 470. Walang kamatayang armas. Sa suporta ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan, kasama ang koneksyon sa pagitan ni Yang Yiu at ng Dragon Slaying Sword, malaya siyang nakakalipad ng may pag-iisip. Ang paglipad na may basbas ng magic weapon ay parang hangin at liwanag. Sa isang iglap, dumating siya sa gilid ni Zhong Qinren. Ngumiti siyang at sinabing, Kuya Zhong Yaonie, pumunta ka muna sa harap, haha. Si Zhong Qinren ay unang naglakad sa himpapawid ng hakbang-hakbang, na iwan si Yang Yiu. Ngumisi siya sa kanyang puso. Nagkunwaring cool si Yang Yiu. Ang paghahambing ng bilis sa kanya ay simpleng paghingi ng gulo. Ang lahat sa sinaunang martial arts world ay hindi alam na ang kanilang Kunlun Yushu Step ay sikat sa sinaunang martial arts world at ito ang pinakamabilis. WHO. Alam niya na biglang sumulpot si Yang Yiu sa tabi niya at nagsalita, na ikinatakot niya. Sumulyap siya at nakita na talagang nakatapak si Yang Yiu sa isang malaking espada. Lumilipad gamit ang espada. Lumalampas sa katutubo. Dalawang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Zhong Qinren. Talagang nabigla siya sa pagiging malandi ni Yang Yian, ngunit naisip ito ni Zhong Qinren at napagtanto na imposible iyon. Ang kaharian ni Yang Yian ay ang pangunahing antas lamang ng ikasyam na antas ng likas na kaharian. Sigurado siya dito. Tungkol sa paglipad gamit ang isang espada, nakaisip si Zhong Qinren ng isang kakilakilabot na ideya. Ang lumilipad na espada ni Yang Yian ay lampas sa pagkakaroon ng magic weapon. Tanging ang maalamat na magic weapon ang maaaring lumipad gamit ang isang espada. Malinaw na naitala sa Kunlun Secret Book na ang walang kamatayang sandata na nalampasan ng magic weapon ay may kakayahang lumipad gamit ang isang espada. Kaya't hindi nalampasan ni Yang Yian ang likas na paglilinang, ngunit nagtataglay ng isang walang kamatayang sandata na nalampasan ang antas ng isang magic weapon. Walang kamatayang sandata. Paano ito posible? Pinanood ni Zhong Qinren si Yang Yian na lumipad lampas sa kanya at nawala, at agad na nagmura, nagdaraya ka ba? Nang habulin siya ni Zhong Qinren at mapunta sa tuktok ng bundok, si Yang Yian ay nakatayo na sa malaking bato na nakangiti. Bigyan mo ako ng 500 likas na kristal na ipinangako ni Zhong Yaoe, inunat niya ang kanyang kamay para hingin iyon. Ikaw, nanlaloko ka, malungkot ang mukha ni Zhong Qinren. Si Yang Yiu ay mayroong isang fairy weapon na lumampas sa antas ng mga banal na armas. Kahit na 10 siya ay hindi niya maabyutan. Ngumisi si Yang Yiu, ano? Gusto mong tanggihan ito? Niloko ako ng ganito. Wala naman kaming sinabi kanina. Anyway, ang bilis lang. Ako ay mas mabilis kaysa sa iyo at nakarating sa tuktok ng bundok bago ka. Hindi mo kailangang aminin. Pupunta ako sa sinaunang martial arts world at sasabihin na si Kunlun Zhong Qinren ay isang hindi tapat na tao. Stop, di ba 500 innate crystals lang? Ako, si Zhong Qinren, ay kayang bayaran ito, ngunit wala akong gaanong bagay sa akin. Ibibigay ko sa iyo mamaya. Narito ang 100 muna, madilim ang mukha ni Zhong Qinren. Naglabas siya ng maliit na brocade bag mula sa kanyang mga braso at inihagis kay Yang Yiu habang nagsasalita. Ngumiti si Yang Yiu at kinuha ito. Sinuri niya ito ng kanyang espiritual na kamalayan at nalaman na ito ay hindi hihigit, hindi bababa, at mas mahusay kaysa sa 100, may utang ka pa sa akin na 400 likas na kristal. Sumulat ka sa akin ng IOU kapag umalis ka. Halos basa ang mukha ni Zhong Qinren. Nakakahiya. Ngunit siya ay isang tao ng 1 at 2. Kahit anong pilit ni Yang Yian, nanalo siya at natalo siya. Kailangan niyang aminin na may dala siyang 100 kristal bago siya umalis. Hiniling sa kanya ni Yang Yian na magsulat ng isang IOU na talagang nakakainis. Siya, huminga ng malalim at tumingin kay Yang Yian na may madilim na mukha at sinabi, ang bilis ay nakasalalay sa lumilipad na espada. Mag-away tayo sa libro. Matapos matalo sa isang laro, nais ni Zhong Qinren na mabawi ang kanyang mukha sa mga tuntunin ng lakas. Natatakot ako sa iyo, sa totoo lang, gusto talaga ni Yang Yian na makipaglaban kay Zhong Qinren, upang timbangin ang bigat ni Kunlun, ang makasalanan, at subukan ang kanyang sariling lakas upang makita kung ano ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos, nagsasanay hanggang sa 9 na antas ng panahon ng pagbuo ng pundasyon, maaari niyang patayin ang likas na 9 na antas ng primarya sa loob ng ilang segundo at madaig ang likas na 9 na antas na intermediate. Hindi pa niya naabot ang kanyang limitasyon, at nagkataong si Zhong Qinren ang tamang target. Sa mga mata ni Yang Yian, kahit na si Zhong Qinren ay isang likas na 9 na antas ng intermediate, siya mismo ay maihahambing sa likas na 9 na antas ng primarya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay kalahating antas, ngunit si Yang Yian ay talagang hindi natatakot kay Zhong Qinren. Dahil humingi ng away si Zhong Qinren, mas masaya siyang gawin iyon. Sa kabaligtaran, ito ay nominally isang kompetisyon, ngunit ito ay isang buhay at kamatayang labanan. Sa kabilang banda, pagkarating dito, hindi nakita ni Yang Yiu ang figure ng matandang si Jiexian. Dahil wala siya roon, mas mabuting makipag-away muna siya kay Zhong Qinren.
Ito ay isang magandang pagkakataon upang maasa ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa henyo ng kontemporaryong sinaunang martial arts world. Sa susunod na sandali, tumikim si Zon Qingren at humakbang pasulong at sinuntok si Yang Yiyo. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo at itinaas din ang kanyang kamao para hampasin siya. Bang! May mapurol na tunog. Umatras ang dalawa ng tigtatlong hakbang, at nagliwanag ang kanilang mga mata. Tumingin si Zon Qingren kay Yang Yiyo nang may buong espiritu ng pakikipaglaban. Ngayon lang, sinubukan niyang lumaban sa kanya at nalaman na ang katawan ni Yang Yiyo ay hindi lamang puno ng totoong enerhiya, kundi pati na rin ang kanyang pisikal na lakas ay hindi mas mababa sa kanyang sarili, at kahit na may poster ng isang makapangyarihang bansa. Si Zon Qingren ay isang master na pinapalamig ang kanyang pisikal na katawan sa isang medicinal bath mula noong siya ay 3 taong gulang. Noon pa man ay lubos siyang kumpiyansa sa kanyang pisikal na katawan, ngunit ngayon ay nakilala niya si Yang Yiyo, na nagparamdam sa kanya na parang nakatagpo siya ng isang karapat-dapat na kalaban. Pagkatapos ay umungal si Zon Qingren at muling itinaas ang kanyang kamao, iniisip kung sino ang may mas malakas na katawan. Bata pa lang siya ay pinapalamig na niya ang kanyang katawan sa mga panggamot na paliguan, at talagang hindi siya natatakot sa sinuman, lalo na sa pagkatalo sa sinuman sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Lihim ding nagulat si Yang Yiyo. Sa oras na ito, siya ay nasa ika-4 na antas ng katawan ng Vajra. Matapos makipagbanggaan kay Zon Qingren, nalaman niyang ang pisikal na lakas ni Zon Qingren ay hindi bababa sa kanya. Naisip niya sa sarili, minamaliit ko talaga ang batang ito. Tila ang pundasyon ng sinaunang sekta ay talagang hindi kasing simple ng inaakala. Ipinagmamalaki niya ang kanyang Vajra body at ang Chen-kun body tempering technique sa Chen-kun pot, iniisip na ito ang first-class body tempering technique sa mundo. Hindi ko inaasahan na si Zon Qingren, ang pinuno ng sinaunang martial arts world, ay magugulat din sa kanyang pisikal na lakas. Ano? Hindi alam ni Yang Yiyo na si Zon Qingren ay nagpapainit ng kanyang katawan sa mga medicinal bath mula pa noong siya ay bata, habang siya ay nagsasanay lamang ng kanyang katawan sa loob ng 2 taon. Sa singkit na mga mata, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at pumunta sa harap. Kuya. Nagkaroon ng maayos na pagkakaunawaan ang dalawa. Walang gumamit ng kapangyarihan ng totoong chi. Umasa sila sa purong pisikal na lakas para makipagkompetensya. Sa paghaharap ng kamao sa laman, sa maikling sandali, nagpalitan ng daan-daang suntok ang dalawa at saka muling naghiwalay. Nanginginig ang shuangkuan ni Zon Qingren. Hindi nang inig ang mga kamao ni Yang Yiyo, ngunit may dugo sa mga ito at nabasag ang balat sa pagkakabangga. Hindi ka masama, talo ako sa round na ito. Matapos makita ang dugo sa kanyang ulo, alam ni Yang Yiyo na siya ay medyo nasa likod ni Zon Qingren sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Hindi mo kailangang sumuko. Tie ang round na ito. Hindi man sira ang balat ko, manhid ang shuangkuan ko. You are less than 30 years old and you are practice later than me. Kung sabay tayong nag-ensayo, mas malakas ka kaysa sa akin sa pisikal na katawan. Kung gaano ka-proud si Zon Qingren, hindi niya kailanman sasamantalahin ang iba. Narinig ni Yang Yiyo ang pangungusap na ito, ngunit ito ay isang kagalakan. Bagamat ipinagmamalaki ni Zon Qingren mula sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay matuwid at tapat, na nagpabago sa konsepto ni Yang Yiyo sa kanya. Walang kaayusan sa paglilinang. Kung malakas ka, malakas ka. Ano ang pagkakasunod-sunod ng oras? Talo ako sa round na ito. Si Yang Yiyo ay isa ring mayabang na tao. Paano niya matatanggap ang mga salita ni Zhang Qingren? Malamig na sumangot si Zhang Qingren, Yang Feng mo, hayaan mo akong makita ang iyong tunay na kakayahan. Habang nagsasalita siya, muling umatake si Zhang Qingren. Sa pagkakataong ito, inihampas niya ang isang palad, at ang napakalaking tunay na enerhiya ay kumalat. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay malakas na nag-iba-iba, na nagtutulak sa alikabok at mga dahon sa loob ng 3 metro sa paligid niya. Tila isang simpleng palad lang siya. Sinampal niya si Yang Yiyo. Ang pisikal na katawan ay dapat na malakas, at ngayon siya ay seryoso. Subukan ang iyong tunay na kakayahan. Inilapat din ni Yang Yiyo ang isang palad. Alam niyang seryoso si Zhang Qingren, at inaabangan niya ito. Zon Tianpeng. Isang malaking palad ang nabuo at direktang tumama kay Zhang Qingren. Boom! Ang dalawang palad ay magkaharap, at isang dagandong ang tumaas, at ang alikabok sa loob ng 10 metro sa paligid ay lumilipad. Sa oras na ito, ang mukha ng lahat ay namumula. Naramdaman ni Yang Yiyo na ang tunay na enerhiya sa katawan ni Zhang Qingren ay hindi mas mababa sa kanya, at mas malakas pa. Pinanood din ni Zon Qingren si Yang Yiyo na tumugon ng buong lakas. Ang Yang Yiyo na ito ay talagang may kakayahan. Dragon sa labas ng dagat. Nakal-awang palad na langit. Ang dalawang figure ay nasa isang kuweba sa alikabok, na naghahampas sa isa't isa. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw sa tuktok ng bundok ang tunog ng mga ingay na nakakabasag ng lupa,
at isang vacuum zone na higit sa 10 metro ang lumitaw sa buong tuktok ng bundok, at ang mga damo, puno, buhangin at mga bato ay nawasak sa lupa. Sa one hit to one fight, lalong natakot ang magkabilang panig, at kapwa na pabuntong hininga sa lakas ng isa, ngunit lalo ring naging masaya. Walang natalo sa isa. Sa isang tiyak na sandali, ang dalawa ay nahulog sa isang malaking bato, at si Zhang Qinren ay umungol, humakbang pataas sa langit, lumipad sa himpapawid, at pagkatapos ay umungal, Kunlun overturning sail, habang nagsasalita, si Zhang Qinren ay gumawa ng kakaibang kilos gamit ang kanyang kamay, tumayo ng nakatalikod, at hinampal si Yang Yiu sa ulo. Naningkit ang mga mata ni Yang Yiu. Alam niya na ginamit ni Zhang Qinren ang kanyang ultimate move, ngunit hindi siya pushover. Umikot ang tunay na apoy sa kanyang katawan, at agad na lumitaw ang apoy sa kanyang katawan. Ipinalibot niya ang kanyang panloob at panlabas na kasanayan sa Chen Kun at sumigaw. Ang tunay na enerhiya ay nahuhubog at ang Chen Kun ay sumanib sa isa. Ito ang kanyang napagtanto sa tatlong palad sa isa, isang galaw na pinagsama ang palad na nanginginig sa langit, ang palad na nagbubukas ng langit, at ang palad na umaalog sa langit. Boom! Bitek! Nagkaroon muna ng reverberation, na sinundan ng tunog ng mas maliliit na bato na sumasabog. Isang malaking bato na kasing laki ng bahay ang sumabog. Tumalon si Yang Yiu mula sa malaking bato. Tumayo si Zhang Qinren sa kabilang panig. Ang alikabok ay lumilipad sa buong kalangitan, ang dugo ay umaagos mula sa sulok ng bibig ni Yang Yiu, at ang kaliwang palad ni Zhang Qinren ay dumudugo din at tumutulo sa lupa. Sa sandaling ito, sa alikabok, sa pagitan ng dalawang tao, sa lugar kung saan sumabog ang malaking bato, isang galit na boses ang tumunog. Grabe ang asar mo sa akin. Papatulan mo ba ako? Ang kulit mo talaga. Kabanata 462 Hindi kita kilala. Ang galit na boses na ito ay boses ng matandang si Jiaxian. Dahil din sa boses ng matanda, hindi na magawang lumaban ni Yang Yiu at Zhang Qing. Naglaban ang dalawa, at undecided pa rin ang nanalo. Masasabing pantay-pantay sila. Siyempre, walang puot o hinanakit, iyon ay, isang away kung saan hindi tinanggap ng isa ang isa, at walang tunay na away. Kung totoong laban, baka walang draw. Sa madaling salita, pagkatapos ng isang paligsahan, nakita ng magkabilang panig ang lakas ng isa at may isang uri ng paggalang sa isa't isa. Itinuring ni Yang Yiu ang kanyang sarili na isang magsasaka, mas mataas kaysa sa mga sinaunang mandirigma, at bihirang talagang tretuhin ang taong iyon bilang isang ulam sa mga sinaunang mandirigma. Ang mga Zonqing ay isinilang sa Kunlun at sila ang pinuno ng 10 manggagawa ng kasamaan. Sila rin ay mayabang at walang hangganan. Hindi nila tinuring na kalaban ang taong iyon. Hindi para sabihing mayabang sila, ngunit sila rin ang hindi tumatanggap ng kahit sino. Sa paligsahan kay Yang Yiu, naunawaan niya ang sinabi ng kanyang amo bago bumaba ng bundok. Ang sinaunang martial arts world ay hindi kailanman nagkukulang ng mga henyo. Hindi lamang mga isda ang lumalabas, kundi pati na rin ang mga dragon na nakatago sa ilalim ng tubig. Talagang nakilala ko ulit si Yang Yiu. Nang tumira ang alikabok, lumitaw ang figure ng matandang lasenggo. Sa oras na ito, ang matandang lasing ay nababalot ng alikabok at tumingin kina Yang Yiu at Zhang Qinren. Halatang natutulog ang matanda sa ilalim ng malaking bato. May malaking espasyo sa ilalim ng malaking bato, kung saan niya itinago ang kanyang alak. Nang dumating si Yang Yiu, hindi niya ito tiningnan at naisip na ang matandang lasing ay pumunta sa bundok. Hindi ko inaasahan na matutulog ang matanda sa ilalim ng bato. Kung talagang natutulog ba siya o hindi, hindi sigurado si Yang Yiu. Naramdaman ko na lang nakakaiba ang matandang lasenggo. Siya ay karaniwang nakahiga sa malaking bato, ngunit ngayon ay pumunta siya sa ilalim ng malaking bato upang matulog. Sa palagay ko kung ang labanan sa pagitan nila ni Zhang Qinren ay hindi nabasag ang malaking bato, hindi siya lalabas. Ang mga mata ni Yang Yiu ay pinagmamasdan si Zhang Qinren at ang matandang lalaki na isang lasing, sinusubukang makita ang ilang mga palatandaan mula sa kanilang mga mukha. Gaya ng dati ay lasing pa rin ang matanda ngunit puno ng galit ang mukha nito na parabang talagang inistorbo ang kanyang pagtulog. Napakadilim ng kanyang mukha, at imposibleng masabi kung nakita niya ang emosyonal na pagbabago-bago ni Zhang Qinren, ang lalaking Kunlun, o hindi. Tila wala man lang siyang nararamdaman. Sa kabaligtaran, mas malaki ang reaksyon ni Zhang Qinren. Napansin ni Yang Yian na nang lumitaw ang matanda, nagulat si Zhang Qinren at mabilis na naglabas ng isang painting mula sa kanyang mga braso at binuksan ito upang tingnan ang painting sa kanyang kamay. Gayunpaman, nang muli niyang tingnan ang matanda ay tila may pinagkukumpere siya. Talagang nabigla si Zhang Qinren. Bago umalis, kinuha niya ang larawan ni Master Bo Leiting ayon sa mga tagubili ng kanyang master. Nang makita niya ang matandang nasa harapan niya sa unang pagkakataon, sigurado siyang ito ang kanyang master na si Bo Leiting. Hindi pa nakita ni Zhang Qinren si Master Bo mula noong bata pa siya, ngunit nakita na niya ang larawan. Madalas din niyang marinig ang kanyang master na si Qing Shuzi na binabanggit ang mga ginawa ni Master Bo Leiting, kaya hindi siya pamilyar sa kanya.
Mayroong 9 na magkakapatid sa henerasyon ng kanyang amo. Si Lei Ting ang panganay na kapatid, at ang kanyang amo na si Qing Shuzi ang bunsong kapatid. Malaki rin ang pagkakaiba ng edad. Nang pumasok si Zhon Qingren sa Kunlun, ang tiyuhin ng kanyang amo na si Lei Ting ay nawala. Ang tiyuhin ni Master na si Lei Ting ay nawala. Isang buong 60 taon. Siya ay 32 taong gulang lamang sa taong ito at hindi kailanman nakitang normal. Gayunpaman, ang paghahambing sa pagitan ng aura ng mga kasanayan ni Kunlun at ang larawan sa kanyang kamay ay agad na natukoy ni Zhon Qingren na ang matandang nasa harapan niya ay ang tiyuhin ng kanyang amo na si Lei Ting. Siya ay isang taong may mataas na henerasyon at mataas na prestihiyo sa Kunlun. Agad na tuwang-tuwa si Zhon Qingren. Ang paglilinang ng kanyang master ay umabot sa ika-9 na antas ng likas na estado. Matagal na niyang gustong pumunta sa pag-iisa upang salakayin ang antas, o hanapin ang paraan ng virtual na kaharian sa itaas ng likas na estado, at nilayo na turuan si Kunlun na pamunuan ang kanyang sarili. Ngayon kung umiiral ang tiyuhin ni Master na si Lei Ting, ang posisyon ni Kunlun sa sinaunang martial arts world ay hindi lamang matitinag, ngunit magiging mas matatag. Kahit na ang pinakamalaking benepisyo ay ang problema ng kasalukuyang paglilinang ng tiyuhin ni Master. Alam ng lahat sa Kunlun na nawala si Master Uncle Lei Ting para maghanap ng tagumpay sa Xiantian Realm. Ngayong siya ay nawala sa loob ng 60 taon at muling lumitaw, nangangahulugan ba ito na si Master Uncle ay tumawid sa Xiantian Realm at naabot ang maalamat na martial arts realm ang virtual realm? Alam ng maraming tao na mayroong isang virtual na kaharian sa itaas ng Xiantian, ngunit alam na alam ito, ngunit walang sinuman ang nakapagpaliwanag ng malinaw kung paano masisira ang Xiantian Great Perfection. Paano linangin ang virtual realm sa itaas ng Xiantian upang maabot ang virtual realm? At si Master Uncle Lei Ting sa kanyang harapan, maging ito man ay ang kanyang aura o realm cultivation, ang mga taong Zonqing ay hindi ito makita sa lahat, na nagbibigay sa kanya ng isang napaka-misteryoso at malalim na pakiramdam. Hindi ba ibig sabihin nito? Naabot na ni Master Uncle ang virtual realm. Kung si Master Uncle ay pumasok sa virtual realm, ito ay magiging isang malaking pagpapala para kay Kunlun. Alam ng mga Zonqing na sa ipinagbabawal na lugar ng Kunlun Tianqi, ilang henerasyon ng mga matatandang Kunlun na nakarating sa Xiantian Great Perfection ay nagsisikap na maunawaan kung paano makapasok sa virtual realm, ngunit sa kasamaang palad ay walang nagtagumpay. Hindi banggitin ang Kunlun, totoo rin ito para sa ilang iba pang sinaunang sekta. Ngayon kung si Master Uncle Lei Ting ay nasa virtual realm at nakabisado kung paano masira ang virtual realm, isa lang itong top-notch na kaganapan para sa Kunlun. Nang isipin ito, nanginginig si Zhon Qingren. Excited siya. Kaagad, yumuko si Zhon Qingren sa harap ng matandang lalaki ng diwata ng alak at tuwang-tuwang sinabi, Kunlun Qingshu, mangyaring maupo. Binati ni Disciple Zhon Qingren si Master Uncle. Sa wakas ay kinabahan si Yang Yiyo. Bagamat hindi inamin ng matandang diwata ng alak na hindi na siya baliw, naramdaman ni Yang Yiyo na magaling na ang matanda ng diwata ng alak. Ngayong dumating na ang mga alagad upang mahanap siya, ang matandang lalaki ng diwata ng alak ay umalis sa Yunmen. Habang nagsasalita, sinusuyo niya ang matandang lalaki ng engkanto ng alak na si Yang Yiyu sa simula upang tulungan siyang bantayan si Yunmen. Matapos ang ilang sakuna, malaki ang naitulong ng matanda ng diwata ng alak. Sa sandaling umalis ang naturang master, ang psikolohikal na presyon sa Yunmen at sa kanya ay magiging napakahusay. Matapos ang halos 1 taon na pakikasama sa isa't isa, talagang nag-aatubili akong makipaghiwalay sa matandang lasenggo. Kung tutuusin, nitong mga nakaraang araw, nag-iinuman at nagkukwentuhan kaming dalawa, at para talaga kaming magkakaibigan kahit anong edad. Kung biglang aalis ang matandang lasenggo, mamimiss ko talaga siya. Ngunit naunawaan din niyang Yian na ang matandang si Jiexian ay isang master ng Kunlun. Ilang beses na niyang tinulungan siya at si Yunmen noong nakaraang taon. Wala siyang dahilan at hindi siya maaaring maging masyadong makasarili para manatili siya sa Yunmen. Bukod dito, hindi niya kayang panatilihin ang matandang si Jiexian sa kanyang kultibasyon. Nang yumuko si Zhang Kangren, bumantong hininga si Yang Yian sa kanyang puso at inihanda ang kanyang sarili sa pag-iisip para sa pag-alis ng matandang si Jiexian. Gayunpaman, sa oras na ito, ang matandang si Jiexian ay sumulyap kay Zhang Kangren at sinabing, "Sino ka, bata? Sino si Lei Ting, sino ang amo mong tiyuhin? Ewan ko sayo, bakit ka nakayuko sa akin?" Bumangon ka, habang nagsasalita siya, tinulungan ng matandang si Jiexian si Zhang Kangren sa kawalan, at si Zhang Kangren ay tumayo nang hindi sinasadya. Hindi nagulat si Yang Yian sa tagpong ito, dahil alam niyang nalampasan ng matandang si Jiexian ang likas na paglilinang at maihahambing sa isang gintong elixir. Kaya niyang buhatin si Zhang Kangren gamit ang isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay. Para kay Zhang Kangren, mas sigurado siyang naabot ng kanyang master uncle ang virtual realm. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ng Master Uncle, napatulala siya. Anong nangyayari? Bakit hindi mo ako nakikilala? Nagulat si Zhon Qingren.
Natigilan sandali si Yang Yiyo, pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Baliw pa rin ang matandang si Jiaxian. Guro, ikaw, ako, nandito ako para kunin ka sa utos ng aking Panginoon. Mangyaring tingnan. Ito ang larawang iniwan mo sa sekta. Bawat miyembro ng Kunlun sect ay mayroon nito. Si Zhang Qingren ay nababalisa. Mabilis niyang binuksan ang portrait na nasa kamay niya at ipinakita iyon sa matandang si Jiaxian. Sigurado siyang ang matandang nasa harapan niya ay ang kanyang amo, si Lei Ting. Tama ang aura ng mga kasanayan ni Kunlun, at magkamukha sila. Ngunit tila hindi siya kilala ni Master, at hindi kanya kilala, Kunlun. Umalis ka, ano Master Uncle, ang pangalan ko ay Jiaxian, at ako ang punong elder ng Yunmen. Sino ang nakakakilala sa iyo? Kinuha ng matandang si Jiaxian ang wine gourd at uminom ng hindi man lang tumitingin kay Zhang Qingren. Tapos kinakausap niya ang sarili niya. Sa pagkakataong ito, tumingin si Zhang Qingren kay Yang Yiyo nang may matalas na mga mata at sinabi sa malalim na boses, Yang Yiyo, ano ang ginawa mo sa aking tiyuhin? Naisip ni Zhang Qingren na si Uncle ay baliw at tila nakalimutan si Kunlun. Malamang na may ginawa si Yang Yiyo kay Uncle, o gumamit ng ilang paraan para kontrolin si Uncle. Naiintindihan ni Yang Yiyo ang nararamdaman ni Zhang Qingren, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, dapat panagutan mo ang sinasabi mo, matandang Jiaxian, nako, nakakatanda sa Yunmen ko, sinundo ko siya sa bundok, at palagi siyang ganito. Sa madaling salita, pinasok ko siya. Ano ang magagawa ko sa kanya? Nagboluntaryo siyang maging matanda sa aking Yunmen. At saka, isipin mo ito gamit ang iyong utak. Ano ang magagawa ko sa kanya sa paglilinang ng matanda? Humph, I don't think you dare. Saka bakit sa tingin mo ganito ang tito ko? Tanong ni Zhang Qingren na medyo nabawasan ang galit. Kabanata 463 hihingi ako ng mas mataas na presyo sa susunod. Ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamay at ngumisi, tinatanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Unang kita ko pa lang sa kanya, baliw na siya. Kinuha ko siya dahil sa kabaitan, alam mo ba? At sigurado ka ba na ang aking Yunmen Grand Elder ay ang iyong Master Uncle? Ibinigay ni Zhang Qingren ang larawan sa kanyang kamay kay Yang Yiyo at sinabing, ito ang larawan ng aking amo na tiyuhin sa sekta. Ang bawat alagad ng Kunlun ay mag-iiwan ng larawan kapag siya ay umabot sa edad na 60. Tingnan mo ang iyong sarili. Tsaka hindi naman mali ang aura ng husay ni Master Uncle. Maaari ba akong magsinungaling sa iyo tungkol dito? Kinuha ni Yang Yiyo ang portrait at tiningnan. Ito talaga ang matandang lalaki ng diwata ng alak. Sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Zhang Qingren tungkol sa aura ng mga kasanayan, naniwala siya, dahil ang mga kasanayan ng bawat sekta ay may kakaibang aura, na mararamdaman lamang ng mga tao sa sekta. Ngayon ay makumpirma na ang matandang lalaki ng engkanto ng alak ay mula sa Kunlun, at ang hitsura ni Zhang Qingren ay hindi nagsisinungaling. Ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang hayaan ang matanda ng diwata ng alak na sundan si Zhang Qingren pabalik sa Kunlun? Ang kaisipang ito ay huminto sandali sa isip ni Yang Yian. Naisip ni Yang Yian na determinado na kung babalik siya o hindi. Bahala na ang matandang si Jiaxian mismo. Si Kunlun ang pinuno ng sekta at hindi maaaring lokohin. Zhan Yaonie, naniniwala ako sa sinabi mo, ngunit nakita mo rin na ang dakilang elder ay nasa ganitong estado. Kung gusto mo talaga siyang ilayo, hindi kita pipigilan. Bilang karagdagan. Sa puntong ito, nilapitan ni Yang Yian si Zhang Qingren at bamulong, sa karagdagan, nakikita mo, dahil kinuha ko ang iyong Master Uncle, katumbas ako ng iyong benefactor ng Kunlun, tama ba? Sa loob ng halos 1 taon, nagbigay ako ng pagkain at inumin sa Great Elder, ngunit lahat sila ay top grade. Kahit ang alak na iniinom niya ay spiritual wine, monkey wine at iba pa. Muntik na akong malugi. Kaya, ikaw Kunlun gusto mong gantihan ako, tama ba? Talagang natigilan si Zhang Qingren nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yian. Tila ito ang katotohanan, ngunit palagi niyang nararamdaman na may mali. Hindi niya lang maisip. Tumingin kay Yang Yian, tinanong niya, paano mo ako gustong mabayaran? Hindi naman mataas ang request. Tutal, matagal na kaming magkakilala ng Master Uncle mo. Bayaran mo na lang ako ng 10,000 o 20,000 innate crystals. Seryosong sabi ni Yang. Halos sipain siya ni Zonching at galit na sinabi, bakit hindi ka magnanakaw? Tingnan mo ang sinabi mo. Paano ako, ang pinuno ng isang sekta, gagawa ng isang hamak na bagay gaya ng pagnanakaw? Ang iyong Kunlun ay kilala bilang pinuno ng mga sinaunang sekta. Wala ka kasing kaunting likas na kristal, tama ba? Si Yang Yiyo ay ganap na ng blackmail. Ngunit galit na galit si Zonching. Humingi siya ng 10,000 o 20,000 innate crystals. Iyan ay mga likas na kristal, ang kakanyahan ng langit at lupa. Sa tingin mo, Repolyo? Napaungol si Zonching. Hehe, pwede rin naman tayong mag-negotiate, kung hindi gumana, bigyan mo lang ako ng 10,000 crystals. Hindi kita lalikuan.
Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta at itanong kung nakainom na ba siya ng unggoy na alak at espiritual na alak. Tanungin siya kung umiinom ba siya ng alak na puno ng espiritual na enerhiya. Ilang kristal sa tingin mo ang iniinom niya sa isang buong taon? Hindi ka ba nakontento sa pagsasabi mo na talagang nalugi ang Yunmen ko dahil sa pag-inom ng tiyuhin mo? Ang gulo ni Yang Yiyo. Anyway, gusto lang niyang makakuha ng ilang benepisyo mula kay Kunlun. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyan, nalaman talaga ng mga Zonqing na ang kanilang master uncle ay umiinom ng espiritual na alak. Kung totoo ang sinabi ni Yang Yiyan, tila hindi gaanong karami ang 10,000 katutubo na kristal, ngunit ang mga Zonqing ay hindi naniniwala kay Yang Yiyan, at pumunta sa matandang lalaki ng diwata ng alak at sinabing, "Ahem, master uncle, karaniwan bang umiinom ka ng ganitong uri ng espiritual na alak?" Siyempre, hindi ako umiinom ng secular na alak. Ito ang pinakamababang grado. Nainom ko na lahat ng masasarap na alak sa kamay ni Yun. Kadalasan, umiinom ako ng alak ng unggoy, sabi ng matandang engkanto ng alak na may mukhang pakitang tao, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Yiyan, malapit nang matapos ang alak ng matandang lalaki ni Yun. Hanapin mo ako sa lalong madaling panahon, kung hindi, hindi kita mapapatawad. Kinumpirma nito ang sinabi ni Yang Yiyan sa pandinig ng mga tao ng Zonqing, at agad silang nakahinga ng espiritual na enerhiya. Inamin ito ni Master Uncle mismo, na hindi mali. Sino ang makakatagal sa pag-inom ng espiritual na alak araw-araw? Uminom ng ganito sa loob ng isang taon. My goodness, kahit isang malaking sekta na tulad ni Kunlun ay hindi makatiis, di ba? Sa kasong ito, ang kahilingan ni Yang Yiyan para sa 10,000 o 20,000 mga likas na kristal ay talagang hindi gaanong. Gayunpaman, ano? Hindi alam ng mga Zonqing na ang lumang alak ng Haududo ay mayroong grupo ng mga unggoy na nagtitimpla ng alak ng unggoy araw-araw, kaya paanong malugi si Yang Yiyan? Ang susi ay nakikita rin ng mga Zonqing na ang kanilang master uncle ay may problema sa kanyang utak at hindi nakikilala ang mga tao, ngunit nakakausap niya si Yang Yiyan, kaya medyo nag-iingat ang mga Zonqing. Dahil alam niya na si master uncle ay nasa Yunmen, at alam niya na ang cultivation ni master uncle ay pumasok na sa virtual realm, ito ay masyadong mahalaga para kay Kunlun, at dapat pahintulutan si master uncle na bumalik sa Kunlun. Gayunpaman, hindi nakikilala ni master uncle ang mga tao at nakalimutan niya ang master ni Kunlun, na isang malaking problema. Kasabay nito, makikita rin ng mga Zonqing na bagaman baliw si Master Uncle, nakakausap niya si Yang Yiyan, at mukhang hindi gumagamit ng anumang paraan sina Yunmen at Yang Yiyan para kontrolin si Master Uncle. Ngayon lang, si Master Uncle ay humingi ng alak kay Yang Yiyan ng walang pag-aalinlangan, na sapat na upang patunayan na si Master Uncle ay hindi nakatali ni Yang Yiyan. Kaya may ideya si Zonqing Ren. Gusto niyang sumama si Master Uncle sa Kunlun. Ang puwersa ay hindi isang opsyon. Sa pagharap sa pagkakaroon ng virtual realm, wala siyang lakas ng loob. Kaya niya, gumamit lamang ng karunungan, at si Yang Yiyo ang susi. Dahil sinabi ni Yang Yiyo na si Master Uncle ang dakilang elder ng Yunmen, at tila maganda ang relasyon ng dalawa, maaari bang mag-order o magsabi si Yang Yiyo kay Master Uncle na sundan siya pabalik sa Kunlun. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mayroon talagang solusyon si Zonqing Ren. Ngunit kung gusto niyang pumayag si Yang Yiyo, kailangan niyang magbayad ng 10,000 likas na kristal. Hindi maliit ang bilang na ito, at talagang hindi niya magawa ang desisyon. Bukod dito, hindi niya alam kung si Kunlun ay may 10,000 likas na kristal. Sa ngayon, kailangan niyang bumalik sa Master Sect at tanungin ang Master kung ano ang naisip niya. Pumayag ba siyang bigyan si Yang Yiyo ng mga likas na kristal? Ngunit bago umalis, kailangan pa ring gawin ni Zonqing Ren ang mga kinakailangang pagsisikap. Sinabi niya kay Yang Yiyo, well, 10,000 innate crystals ay sobra na. Kailangan kong bumalik at tanungin ang aking Panginoon. Maaari mo ba akong tulungan na makipag-usap sa aking amo na tiyuhin at hayaan siyang sumama sa akin? Tumingin si Yang Yiyo kay Zonqing Ren at tumawa, na parabang ginagawa niya akong tanga, kaya namula si Zonqing Ren. Pagkatapos ay lumakad siya sa matandang lalaki ng diwata ng alak at sinimulang hikayatin ito. Anyway, patuloy niyang sinasabi, ikaw ang aking amo na tiyuhin, at ikaw ay mula sa Kunlun. Dahil dito, makalipas ang kalahating oras, unang inis ang matandang si Jexian, at winagaway ang kanyang mahabang manggas kay Zhang Kangren, masyado kang maingay na bata, umalis ka dito dali, may maiinom akong alak, magandang tanawin na makikita, at yun bata sa tabi ko, tuwang-tuwa ako, kung sino ang nagmamalasakit sa iyong Kunlun o hindi, pumunta ka at magsaya. Nang matapos siyang magsalita, lumipad pa atros si Zhang Kangren sa mga kamay ng matandang si Jexian, at direktang itinapon pababa ng bundok. Hey, matandang, huwag mo siyang patayin, kung papatayin mo siya, ako ay nasa malaking problema, nagulat si Yang Yiyo sa biglaang paggalaw ng matandang si Jexian. Huwag kang mag-alala, ang batang iyon ay hindi mas masama kaysa sa iyo, hindi siya mamamatay.
Ang matanda ay uminom ng 2 lagok at sinabi, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, sabi ko hindi ka rin magandang bagay, ako ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 likas na kristal. Ahem, namula ang mukha ni Yang Yiyu, hindi niya inaasahan na narinig ng matanda ang sinabi niya kay Zon Qingren, ngumiti siya ng alangan at sinabing, sa susunod hihingi ako ng mas mataas na presyo, hehe. Get lost, angal ng matanda. Okay, aalis ako kaagad, ngumisi si Yang Yiyu. At pagkatapos ay casual na nagtanong, matanda, sinasadya mo ba ito? Pagkatapos sabihin ito, ang mga mata ni Yang Yiyu ay nakatuon sa matanda. Kusa niyang tanong dahil sadyang tumanggi ang matanda na siya ang amo ni Zon Qingren. Gusto mo ba talagang umalis ako? Naningkit ang mata ng matanda at nakangiting sabi. Yang Yiyu, ahem, sana manatili ka sa Yunmen sa buong buhay mo. Masyadong mahaba ang buhay. Hihintayin kita ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, kung may lakas kang makapasok sa Mountain and Sea Realm, ako ang magiging elder mo sa Yunmen habang buhay. Ngunit ngayon, ikaw bata, umalis ka rito sa lalong madaling panahon. Gusto kong uminom. Ang sinabi ko kanina lang puro lasing na usapan, pagkasabi nun, diretsyong tumalon ang matanda sa isang baluktot na puno at pumikit para magpahinga. Kumislap ang mga mata ni Yang Yiyu, nakatingin sa matandang lalaki na nakapikit sa puno. Naiintindihan niya ang isang bagay. Hindi naman siguro baliw ang matanda sa simula, marahil ay dahan-dahan siyang nakabawi, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap na baliw sa Yunmen. Nanatili siya sa Yunmen para lang sa Mountain and Sea Realm. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam ng matanda ang pagkakaroon ng Mountain and Sea Realm. Pagkatapos ay inisip ito ni Yang Yiyu at ibinalik sa kanyang isip ang tanong na ito. Kahit na ano pa ang pakay ng matanda, mabait pa rin siya kay Yunmen at sa sarili niya. Ngayon, ang kanyang sandali ng Kailanawan ay upang bigyan ang kanyang sarili ng isang paalala na iniwan niya sa Yunmen. Makalipas ang 3 taon, kung may kinalaman man sa Mountain and Sea Realm, kakailanganin ng matandang Drunken Immortal ang tulong niya, iyon na siguro iyon, hindi mahalaga kay Yang Yiyu. Anyway, may utang na loob siya sa matandang Drunken Immortal ng pabor, pumayag ka na lang doon. Ngunit ang saligan ay dapat siyang magkaroon ng lakas. Ito, ay napakahusay. Matapos tingnan ng malalim ang matandang Drunken Immortal, tumalikod si Yang Yiyu at bumaba ng bundok, hindi maipaliwanag na bumuti ang kanyang kalooban. Bumababa na siya ngayon sa bundok para makipagnegosyo sa mga taga Zonqing. Ang negosyong ito ay halatang siguradong panalo, dahil ang dealer ay ang matandang Drunken Immortal. Hehe, sa pag-iisip nito, ngumiti si Yang Yiyu ng nakakaloko, isang nakakalokong ngiti na may laway. Kabanata 464 na maghanap ng pambansang kayamanan. Pagkatapos bumaba ng bundok, nakita ni Yang Yiyu si Zon Qingren na nakatayo sa paanan ng bundok na parang walang nangyari, at mukhang hindi siya masaya. Matapos lumapit sa kanya si Yang Yiyu, ngumiti siya at sinabing, Zon Monster, okay ka lang. Medyo ironic ito kay Zon Qingren, at malamig siyang ngumuso, alagaan mong mabuti ang aking amo na tiyuhin. Kapag nawalan ka ng buhok, papatayin kita. Napakaswerte mo. Paano mananatili ang aking amo na tiyuhin sa iyong maliit na lugar? Umirap si Yang Yiyu at sinabing, anong problema kay Zon? Mababa ba ang tingin mo sa aking Yunmen? To tell you the truth, kayong mga tinatawag na sinaunang sekta ay wala sa paningin ko. Ano ba? Si Yang Yiyu ay labis na nalungkot sa superior na tono ni Zon Qingren at agad na pinabulaanan. Haha, sa tingin mo ba napakagaling ng Yunmen mo? Sabihin mo sa akin kung anong meron sa Yunmen. Si Zon Qingren ay taos-pusong nagsisikap na gawing mahirap ang mga bagay para kay Yang Yiyu. Anyway, sa paningin niya, ang Yunmen ay isang maliit na puwersang parang pamilya, at hindi talaga ito may kukumpara sa isang sekta. Ang pagtawag dito na isang sekta ay pambabala lang. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, bakit gusto mo pa ring lumaban? Agad siyang nagalit, ngunit ang pag-unlad ng Yunmen ay talagang nasa isang medyo maagang yugto. Sa dami ng tao at pundasyon, hindi ito may kukumpara sa mga sinaunang sekta, ngunit hindi siya nasisiyahan sa paraan ng pagtingin sa kanya ng mga taong ito mula sa mga sinaunang sekta. Pareho ito sa Shenzong at Qingcheng na nakilala niya noon, at ganoon din sa mga taong Kunlun Zonqing na nakilala niya ngayon. Marahil ito ang likas na pakiramdam ng higit na kahusayan ng mga sinaunang sektang ito. Naunawaan ng mga taga Zonqing ang kawalang kasiyahan ni Yang Yiyu sa ilang lawak, at ninisyan sila, huwag kang hindi kumbinsido. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, anumang sinaunang sekta ay lampas sa iyong imahinasyon. Kahit na nakapatay ka ng higit sa 100 katutubo, iyon lang ang nakikita nilang lakas. Sa palagay mo ba ay walang kabuluhan ang tawag sa mga sinaunang sekta? Gusto mo pa ba akong ipaglaban? Ito ay talagang makakapagpasyahan sa iyo, ngunit alang-alang sa aking amo na tiyuhin, lalampasan kita ngayon. Maghihintay akong makipaglaban sa iyo sa Xiantian Discussion Conference makalipas ang 3 buwan. Sa oras na iyon, hahayaan kitang makita para sa iyong sarili.
Anong mga henyo at halimaw mula sa mga pangunahing sekta, huwag isipin na sila ay mabilis. Punto, kung mayroon kang isang walang kamatayang sandata na higit sa banal na sandata, ikaw ay magiging kahanga-hanga. Pinapayuhan din kita na pagbutihin ang iyong lakas. Ang tatlong pangunahing sekta na iyong pinukaw, ang Shanzang, Xingcheng, at Yinyuman, ay hindi kasing simple ng tila. Sa Xiantian Discussion Conference, lalabas ang mga lumang halimaw ng mga sektang ito. Sa 10 kaso, ikaw ang matabang karne sa mata ng mga matandang halimaw ng tatlong malalaking sekta. Bilasan mo at magsanay, kung hindi, hindi tayo lalaban at papatayin ng ilang matandang halimaw, yang. Nakinig si Yiyo sa masasakit na salita ng mga Zonqing. Parang isang sumpa, ngunit sa katunayan ito ay isang paalala sa kanyang sarili at sinabi ng maraming impormasyon. Ang taong maaaring pumatay sa akin, yang Yiyo, ay hindi pa ipinanganak. Anong kalokohang kumperensya ng talakayan? Pagdating ng panahon, pupuntahan ko talaga ta. Sino ang papatay na hindi sigurado? At saka, hindi ko sineseryoso ang kaunting lakas mo. Pagkatapos mong bumalik, magsanay kang mabuti, at huwag kang magpapayak. Hindi sinabi ni Yang Yiyo na tatanggapin niya ang kabaitan ng mga Zonqing. Walang kwenta ang pagiging matigas. Sa Xiantian Dao Conference, umaasa ang mga tao sa kanilang tunay na kakayahan. Magkikita pa tayo. Hihingi ako sa Panginoon ng mga tagubilin tungkol sa tiyuhin ng aking Panginoon. Pagdating ng panahon, ibabalik ko siya sa Kunlun. Mas mabuting alagaan mo siya. Tumalikod si Zonqingren at umalis. Wala namang problema sa pag-aalaga sa kanya. Huwag kalimutang magdala ng 20,000 kristal sa susunod na darating ka. Oh, at may utang ka sa akin ng 400. Tumawa si Yang Yiyo at sumigaw sa likod ni Zonqingren. Muntik nang matamba si Zonqingren at mabilis na umalis. Hindi siya nakita ni Yang Yiyo. Tinawag niya ang 2 kapwa alagad na umalis sa pintuan ng bahay ni Nuno. Sa pagkakataong ito nang makilala niya si Zonqingren, mayroon siyang kalaban. Mula sa simula ng laban hanggang ngayon, kahit na hindi kumbinsido si Yang Yiyo, alam niya sa kanyang puso na napanatili ni Zonqingren ang kanyang lakas at ang kanyang paglilinang at mga pamamaraan ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa kanyang sarili. Dahil sa pag-iral ng matandang si Jiaxian, napakaliit ng posibilidad na magkaaway ang dalawa sa kanya at kay Kunlun. Maaaring hindi mangyari ang isang tunay na laban, ngunit hindi ito magiging mapayapa. Sa pagkakataong ito, katumbas ito ng pagpapawala ng mukha sa mga Zonqing saglit. Ang kanyang mga salita bago umalis ay mga babala at paalala. Nararamdaman ni Yang Yiyo na ang mga taga-Zonqing ay may masalimuot na pag-iisip tungkol sa kanya. Paanong hindi siya magkakaroon ng masalimuot na pag-iisip tungkol sa mga taong Zonqing? Ito ay hindi alam kung mabuti o masamang bagay na hayaan ang mga gumagawa ng masama ng Kunlun na isipin siya ng walang dahilan. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na may malalakas na matandang halimaw sa tatlong sekta ng Shanzang, Xingcheng, at Yinyuman na binanggit ng mga Zonqing. Sa sinabi niya, may mga halimaw at ahas na lalabas sa Xiantian Discussion Conference, kasama na ang mga kalaban ng tatlong sekta. Tila kailangan nating mag-ingat sa oras na iyon. Ang pagpapabuti ng lakas ay mahalaga pa rin. Bago makamit ang gintong elixir, hindi nang ahas si Yang Yiyo na i-relax ang kanyang cultivation sa Earth. Buti na lang at binigyan siya ng matandang si Jiaxian ng bottom line ngayon. Ang matandang si Jiaxian ay maaari pa ring manatili sa Yunmen ng 3 taon. Sa 3 taon na ito, ligtas si Yunmen kasama ang matandang si Jiaxian. Ito ang nagpapagaan kay Yang Yiyo. Ngunit nag-isip din siya kung magkakaroon ng isang antas ng lasenggo sa panig ng 3 kalaban. Matapos mag-isip sandali sa paanan ng bundok, umuwi si Yang Yian. Habang hawak niya ang isang tasa ng tsaa, tumunog ang telepono. Kinuha niya ito at nakitang tawag iyon ni Lin Huan. Yanzi, nawala ng kontak si Lingling, sinabi ito ni Lin Huan sa sandaling makonekta ang tawag. Anong meron? Hindi mo ba siya nakontak? Kumunat ang noo ni Yang Yian at nagtanong. Nag-aalalang sinabi ni Lin Huan, nakipag-ugnayan ako noong nakaraang araw, ngunit hindi ko siya makontak simula kahapon. Tinawagan ko rin si Uncle Liu at sinabi niya na hindi rin daw niya ito makontak. Mula noong insidente sa vampirang si Ruth, hiniling ni Yang Yian kay Lin Huan na makipag-ugnayan kay Liu Lingling araw-araw. Ngayong hindi niya ito makontak, nangangahulugan ito na may nangyari kay Liu Lingling. Siya. Noon pa man ay gustong bawiin si Liu Lingling, ngunit palagi siyang hinihila pababa ng sunod-sunod na mga bagay at naantala hanggang ngayon. Bukod dito, walang masamang balita mula sa vampirang si Ruth, na nagpaginhawa kay Yang Yian kay Liu Lingling at hiniling kay Lin Huan na kontakan siya, at walang nangyari. Ngayon ay tila magsisimula na ang paglalakbay sa goal. Pagkatapos makipag-usap kay Lin Huan, pumunta si Yang Yiyo sa sinaunang kabisera noong araw na iyon at naghanda na lumipad patungong goal. Bago umalis, gusto niyang kausapin si Lu Zuoxi at ang iba pa, ngunit sina Zhao Nan, Lu Zuoxi, at Dugu Waking ay nasa hiwalay.
Dahil naaksidente siya sa Financial City, nalaman niyang lahat ng tao sa buong Yunmen ay nagsimulang sinasadyang magsanay ng lakas ng kapalit. Ang lahat ay nagsasanay sa pag-iisa, na isang magandang bagay. Hindi sila ginulo ni Yang Yian. Nahanap na lang niya ang matandang lasing at sinabing lalayo siya sandali, at hiniling na manatili sa Yunmen. Ang sabi lang ng matandang lasing, dalhan mo ako ng masarap na alak pagbalik mo. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, tama na. Sinabi niya kay Qiuyu na maaaring ayusin ni Feng Tianya ang ilang mga casual na magsasaka na makapasok sa Yunmen sa loob ng ilang araw, at hiniling sa kanya na hintayin si Lu Zuoxi at Dugu Waking na lumabas sa pag-iisa, at pagkatapos ay gumawa ng mga pagsasaayos. Si Yang Yian ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga casual na magsasaka na sumasali sa Yunmen. Kinausap din niya si Lu Zuoxi tungkol sa bagay na ito, at naniniwalang haharapin niya ito ng maayos. Bago umalis, tahimik na nagpakita si Wu Mokyo sa kotse ni Yang Yian. Kanina pa, natigilan si Yang Yian nang makita niya si Wu Mokyo pagkabukas niya ng pinto ng kotse. Sir, malayo ang iyong paglalakbay, isama mo si Kier. Ayaw ni Kier na lumaban ka ng mag-isa. Natutunan ni Kier ang ilang mga spelling mula sa papay na paraan, at hindi ka i-drag pababa. Pakisama si Kier. Tumingin si Wu Mokyo kay Yang Yian at mahinang sinabi. Isang mainit na agos ang damaloy sa puso ni Yang Yian. Ang malungkot na sigaw ni Wu Mokyo sa desyerto na isla noong huling pagkakataon ay lumitaw sa kanyang isipan. Alam niyang nag-aalala si Kier sa kanya, at bahagyang ngumiti at sinabing, okay, si Kier ay master na ngayon ng ikapitong antas ng Foundation Building. Sa pagkakataong ito, sundan mo ako sa goal. Hehe, salamat po sir. Tumawa si Kier. Ito ang unang pagkakataon ni Yang Yian na pumunta sa Europa. Palagi niyang nararamdaman na may kulang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila nawawalan siya ng gabay o interpreter. Ang unang taong pumasok sa isip niya ay si Hunan. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ng Shenlongtan ay mayroon ding mga tao sa Europa, at hindi dapat mahirap para kay Hunan na makahanap ng isang interpreter. Tinawagan niya si Hunan at naghandang magtanong sa kanya. Nagpasalamat din si Lei sa kanyang tulong sa Financial City noong nakaraang pagkakataon, ngunit hindi niya ito pinasalamatan. Matapos ay connecta ang tawag, ang boses ni Hunan ay tila walang pakialam, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Simula nang mawala si Zialo, walang magandang salita si Hunan para kay Yang Yian. Anyway, hindi na nagkita muli ang dalawa, at palagi silang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono. Kapag nag-uusap sila, mahirap ang tono nila. Sanay din si Yang Yian na hindi nagagalit. Alam niyang tutulungan pa rin siya ni Hunan kung mayroon, kahit na wala siyang sinabing maganda. Ahem, salamat sa Financial City matter, nagpasalamat muna si Yang Yian sa kanya. Stop talking nonsense and just tell me kung may sasabihin ka. Sobrang busy ko. Hindi siya binigyan ni Hunan ng anumang mukha. Muntik nang mabulunan si Yang Yian. Huminga siya ng malalim at sinabing, pupunta ako sa goal. Tulungan akong makahanap ng gabay at tagasalin. Saglit na natahimik ang telepono, at pagkatapos ay sinabi ni Hunan, may kaugnayan ba ito kay Guhua? Oo, para maging tumpak, ito dapat ang pamilya ng vampira sa likod ni Guhua. Hindi nagulat si Yang Yian na alam ni Hunan. Okay, pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Nagbigay si Hunan ng kondisyon sa telepono. Ano ito? Kumunot ang noo ni Yang Yian. Hiniling mo sa akin na maghanap ng tagasalin, at mayroon kang kondisyon. Maghanap ng pambansang kayamanan. Ayon sa investigasyon ng Shenlongtan, ito ay inilabas ng bansa ng mga tao ni Guhua. Ito ay nasa goal. Tulungan mo akong mahanap ito pabalik. Sabi ni Hunan sa malalim na boses. Okay, deal, ipadala sa akin ang impormasyon. Sabi ni Yang Yiu at ibinaba ang telepono. Pumayag siya kaagad na gantihan ang pabor ni Hunan. Kabanata 465, Larawan ng Dunhuang Flying Ferry. Sa hating gabi, oras ng Kyushu, dumating sina Yang Yian at Kier sa goal. 7 oras ang pagkakaiba ng oras, kaya mga alas 5 pa ng hapon sa goal. Si Kier ay natural na hindi nakikita. Bilang trump card sa pagharap sa mga krisis, mag-iingat si Yang Yian sa ibang bansa. Sa tulong ni Hunan, hindi bulag si Yang Yian sa goal. Pagkalabas ng airport, may nakita siyang Chinese sign na may pangalan nito mula sa malayo. Ang receptionist ay isang middle-aged na lalaki sa edad na 30s. Nahulaan niya na siya ay isang intelligence officer mula sa Shenlongtan nang hindi nagtatanong. Matapos magkita ang dalawa, pinagkumpara nila ang kanilang pagkakakilanlan, at ipinakilala ng binata, Mr. Yang, tawagin mo na lang akong Laoli. Punta muna tayo sa hotel. Magpahinga ka ng mabuti, at isusumbong kita. Well, salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkasakay sa kotse, dumiretso si Laoli sa hotel. Inayos ni Laoli ang lahat ng maayos, na talagang nagligtas kay Yang Yian ng labis na pag-aalala, at alam din niya na ito ang espesyal na paliwanag ni Hunan.
Pagkatapos nilang maupo sa guest room, nagtanong si Yang Yian, may nakita ka bang resulta mula sa investigasyon kay Liu Lingling? Sir, 3 araw na ang nakalipas, ipinakita ng aming investigasyon na si Liu Lingling ay inanyayahan na bisitahin ng isang kaibigan niya mula sa Gaul at isa sa kanyang mga guro. Siya ay nasa isang lumang kastilyo sa mga suburb, na siyang kastilyo ng pamilya Dracula. 3 araw na siyang hindi lumalabas, at hindi nakapasok ang ating mga tao. Narito ang mga detalyadong impormasyon para makita mo, naglabas si Lauli ng isang dokumento mula sa kanyang bag. Sa karagdagan, ang pamilya Dracula ay isang napaka-misteryosong pamilya. Napakalakas daw nito sa Paris. Matagal na kaming hindi nakapunta dito, kaya hindi kami sigurado kung ano sila. Dagdag ni Lauli. Siyempre wala kang mahahanap tungkol sa pamilya ng mga vampira, bulong ni Yang Yian sa sarili, at pagkatapos ay sinabi, Lauli, hayaan mo muna akong tingnan ang impormasyon, bumalik ka at magpahinga, hahanapin kita sa gabi. Okay, sir, tawagan mo ako anumang oras kung mayroon kang anumang mga pagsasaayos, ako ay nasa hotel, sa tawag 24 na oras sa isang araw. Pagkatapos noon, isinara ni Lauli ang pinto at lumabas. Ang utos na natanggap niya ay makipagtulungan kay Yang Yian sa lahat ng mga aksyon. Pagkaalis ni Lauli, tumingin si Yang Yian sa bakanteng sofa sa tapat at sinabing, Kier, magpakita ka. Lumitaw ang figure ni Wu Mokyo sa tapat ng sofa. Sir, maaasahan ba itong si Lauli? Sabi ni Wu Mokyo. Siya ang tao ni Hunan, walang magiging problema. Kapag sumapit ang gabi ng Gaul, pupunta tayo para tuklasin ang kastilyo ng pamilya ng mga vampira. Binaliktad ni Yang Yian ang impormasyon sa kanyang kamay at sinabi. Well, sir, ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng mga vampira at cultivator? Curious na tanong ni Wu Mokyo. Naalala ni Yang Yian ang eksena ng pakikitungo kay Ruth sa kanyang isip, at sinabing, ibang-iba talaga ito sa mga sinaunang mandirigma at magsasaka. Ang kapangyarihan ng una ay nakaimbak sa katawan at nababago mula sa makapangyarihang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, habang ang kapangyarihan ng mga vampira na ipinaliwanag ko ay nagmumula sa dugo, at ang bilis ay kasing bilis ng mga multo, hindi mas masahol pa kaysa sa mga magsasakang multo. Mag-ingat sa pagpunta doon sa gabi. Napakalakas din ng mental power ng mga vampira at hindi dapat maliitin. Huwag kang mag-alala sir, papansinin ko. Oo nga pala, ang pambansang kayamanan na hiniling sa iyo ni Hunan na hanapin ay nasa pamilya Draco din, tama ba? Tanong ni Wu Mokyo. Ito ang pamilya Dracula. Ayon sa mga pahiwatig na ibinigay ni Hunan, isang pagpipinta na tinatawag na, Dunhuang Flying Fairy Picture, na pinagsasama ang Budismo at Taoismo ay nasa pamilyang Dracula na ito. Kung talagang umiiral ito, tulungan si Hunan na maibalik ito. Naningkit ang mga mata ni Yang Yian. Mula noong Opium War, hindi mabilang na pambansang kayamanan at mga kultural na relic ng Kyushu ang nailipat sa ibayong dagat, at ang Gaul ay hindi exception, kaya hindi nagulat si Yang Yian na isang malaking pamilya ang nakolekta ng mga pambansang kayamanan ng Kyushu. Interesado siya kay Hunan, ang may-ari ng Shenlongtan. Kailangan kong maghanap ng painting. Itong Dunhuang Flying Fairy Picture na binanggit niya ay dapat na pambihira. Gusto ko talagang pumunta sa collection library ng pamilya Dracula para tingnan. Ngayon si Liu Lingling ay malamang nanalinlang ni Ruth sa kanyang pamilya. Sa pangalan, siya ay isang bisita, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari? Nang pagbabantaan siya ni Ruth, sinabi niyang magkaibigan sila ni Liu Lingling at hindi nila sasaktan si Liu Lingling, kaya nag-isip si Yang Yian na dahil inimbitahan ni Ruth si Liu Lingling sa kastilyo, dapat ay maayos na siya pansamantala. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang nangyayari sa pamilya ng mga vampira, kaya nagpa siyang pumunta at tingnan ito ngayong gabi. Mas mabuting mag-ingat. Nang nag-uusap sina Yang Yian at Wu Mokyo sa silid, lumampas ang gabi nang hindi namamalayan. Biglang tumunog ang phone sa guest room. Akala ni Yang Yian ay si Lauli, kaya kinuha niya ang telepono. Hello, Lauli, maaga pa naman. Haha, Mr. Yang, hindi ako Lauli, welcome to visit Europe. Isang boses ng babae ang nanggaling sa phone. Medyo awkward siyang nagsalita ng Chinese, pero tumayo kaagad si Yang Yian. Napakapamilyar ng boses na ito, at ang vampirang si Ruth ay agad na lumitaw sa kanyang isipan. Ruth, Mr. Maganda ang memorya niyang at naaalala pa rin ako. Sobrang na-miss ni Ruth si Mr. Yang pagkatapos ng huli naming pagkikita. To make a long story short, nagpadala ako ng isang tao para sunduin ka at bisitahin ang Dracula Family Castle. Gusto ko ring parangalan si Mr. Yang. Oo nga pala, bonibisita rin ako ng iyong mabuting kaibigan, at pati na rin ang kaibigan kong Jiusho na si Miss Liu Lingling. Inaasahan ka ni Mr. Yang. Hihintayin kita sa kastilyo. Bang! Ibinaba ni Ruth ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Anong problema, sir? Tanong ni Wu Mokyo matapos makita ang pangit na mukha ni Yang Yiyo. Ibinaba ni Yang Yiyo ang telepono at mapait na ngumiti. Tara na, natuklasan na ng mga tao ang pagdating ko, kaya hindi na kailangang bumisita sa gabi.
Bukas tayo sa pagkakataong ito. Here, patuloy kang hindi nakikita. Kung may mali, kailangan muna ang kaligtasan. Tumango si Wumakyu, at pagkatapos ay nagsabi, ang pamilyang vampira na ito ay tila hindi simple. Natuklasan kami sa sandaling lumitaw kami sa Paris. Sir, sa tingin mo ba ay natuklasan din nila ang aking pag-iral? Normal lang na pag-isipan ito. Narinig ko na ang pamilya Dracula ay isang napakasinaunang pamilya sa Europa, at ang makasaysayang pamana nito ay hindi bababa sa ilang mga sinaunang puwersa sa aking Kyushu. Hindi nakakagulat na sila ang unang nakatuklas ng pagdating ko sa Paris. Ikaw naman, naging invisible ka palagi, at wala silang gaanong mahiwagang kapangyarihan para matuklasan ka. Paglabas ng hotel at diretsyong bumaba, tinawagan ni Yang Yiu si Lao Li at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang mag-ayos at mag-isa siyang pupunta doon. Pagkarating sa entrance hall, isang matandang dayuhan ang magalang na nagtanong kay Yang Yian, "Excuse me, ikaw ba si Mr. Yang?" Siya ay nagsasalita ng mahinang Mandarin, ngunit naiintindihan ni Yang Yian. "Ako ay Mr. Yang, hiniling ng anak ko na sunduin ka namin." "Fair na." Tumango si Yang Yian, hindi nahihiya. "Vampira lang yan, big deal kaya." Gustong-gusto niya itong makita, kaya mas mabuting huwag na lang siyang guluhin. Para naman kay Liu Lingling, dahil siya ay nasa kastilyo ng pamilya Ruth, dapat siyang ibalik ni Yang Yian. Pagkasakay sa kotse, dumiretso ang driver sa kastilyo ng pamilya Dracula. Ang tanawin sa gabi ng Paris ay napakakaakit-akit sa gabi kapag ang mga ilaw ay bukas, ngunit si Yang Yian ay walang intensyon na pahalagahan ito. Sa isip niya, nakikipag-usap siya sa hindi nakikitang si Wumakyu tungkol sa krisis na kakaharapin niya at kung paano ito lutisin. Ngunit muli, sa kasalukuyang lakas at paglilinang ni Yang Yian, talagang hindi siya natatakot sa sinumang vampira. Kahit na yungib ng dragon o pugad ng tigre, maglalakas loob siyang makipagsapalaran dito. Sa Gyusho, ang pinakamahirap na gawin ay ang makamit ang virtual realm. Hindi siya naniniwala na ang isang pamilyang vampira ay maaaring magkaroon ng lakas upang malampasan ang likas. Walang kamalay-malay, umalis siya sa lungsod at umakyat sa isang pal-ikolikong kalsada sa bundok, na tila dumiretso sa tuktok ng bundok. Sa oras na ito, may kulog at kidlat sa kalangitan, ngunit umulan ng malakas sa isang kisap mata. Makalipas ang kalahating oras sa kalsada sa bundok, sa wakas ay narating na ng sasakyan ang tuktok ng bundok. Sa tulong ng bubong ng sasakyan, nakita ni Yang Yiu ang isang sinaunang kastilyo na itinayo sa tuktok ng bundok. May mga matataas na sinaunang puno sa paligid, at natatakpan ng mga baging at halaman ang ibabaw ng kastilyo. Sa kulog at ulan, talagang nagbigay ito kay Yang Yiu ng malungkot na pakiramdam. Pagdating ng sasakyan sa gate, walang dumating para magbukas ng pinto, at automatikong bumukas ang dalawang malalaki at mabibigat na pintong bakal. Pagkatapos magmaneho, huminto ang sasakyan sa isang lugar na parang hardin. Sarado na parang simbahan ang gate ng European-style building sa tapat. Ang sabi ng matandang nakaupo sa co-pilot, "Mr. Yang, nandito na tayo. Mangyaring bumaba at sumunod sa akin." Bumaba si Yang Yiu sa sasakyan at sinundan ng matanda sa harap ng gate. Nang dahan-daang itinulak ang parang simbahan na pinto, medyo kinabahan si Yang Yian. Sa susunod na sandali, isang napakaganda at maliwanag na bulwagan ang lumitaw sa kanyang paningin. Hindi ito kasing dilim at madilim gaya ng inaakala niya. Pagkapasok, casual na tumingin si Yang Yian sa bulwagan, ngunit walang lumitaw. Ang matandang lalaki na nagdala sa kanya dito ay nagdala sa kanya ng isang tasa ng kape at sinabi, "Mr. Yang, sandali. Malapit nang dumating ang aking ginang." Casual na umupo si Yang Yian sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at direktang ipinatong ang kanyang mga paa sa coffee table. Malamig siyang ngumuso, misteryoso. Sa oras na ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang espiritual na kamalayan upang gamitin ito upang suriin ang buong kastilyo. Una, ang espiritual na kamalayan ay umakyat sa ikalawang palapag, ngunit sa susunod na sandali, si Yang Yian ay nagulat at agad na binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Talagang nakakita siya ng napaka-erotikong eksena sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Nakita niya si Ruth, na nakatakas noong nakaraan, na naliligo. Maputi ang balat niya at sa unang pagkakataon ay bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Parang may natuklasan siya. At kakaiba, nang makita niya si Ruth, parang may naramdaman siyang pag-ugong sa pagitan nila ni Ruth. Na may pulang mukha, binawi niya ang kanyang espiritual na kamalayan. Isang kidlat ang dumaan sa isip ni Yang Yian at nag-isip siya ng isang posibilidad. Kabanata 466, pagsakop sa isang malaking banyagang kabayo. Nang makita si Ruth, si Yang Yian mismo ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Ang resonance sa pagitan niya at niya ay tila isang blood resonance, na talagang natakot kay Yang Yian. Wala pa rin siyang anak. Saan umaatungal ang dugo? Pagkatapos ay isang flash ng kidlat ang sumilay sa kanyang isipan, at naalala niya na sa pakikipaglaban kay Ruth sa Wow Temple,
tinurok niya ang isang patak ng dugo sa katawan ni Ruth, ngunit sa huli ay hinayaan niyang makatakas si Ruth. At ang kanyang dugo ay hindi kasing simple ng ordinaryong dugo. Ibinigay niya ito kay Ruth sa parehong paraan tulad ng ginawa niya sa magkapatid na Lo. Sa madaling salita, kapag si Ruth ang nataman, siya ang makokontrol nito. Ngayon ay tila walang kakayahan si Ruth na pinuhin ang kanyang dugo, ngunit sa halip ay bumubuo ng isang paghihigpit sa kanyang katawan, na nagparamdam kay Yang Yian ng dagandong ng dugo. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa si Yang Yian. Kung totoo ito, hindi ba't kaya niyang kontrolin si Ruth? Siyempre, ang lahat ng ito ay kailangang patunayan sa ibang pagkakataon. Ngayon si Yang Yian ay hindi nagmamadali. Dinampot niya ang kape at humigop, naghihintay na ibaba ang vampirang si Ruth. Malinaw na natuklasan niya ito sa espiritual na pagtuklas ngayon, at natuklasan ni Yang Yian na tila mas malakas si Ruth kaysa sa huling pagkakataon, at mayroon pa siyang aura ng ikasyam na antas ng likas na kaharian, na ikinagulat ni Yang Yian. Maaaring ang mga vampira ay maaari ring mapabuti ang kanilang sariling lakas sa pamamagitan ng paglilinang. O dugo. Maya-maya, sunod-sunod na kaluskos ang narinig. Lumingon si Yang Yian at nakita si Ruth na naglalakad pababa ng hagdan na naka-high heels. Basa ang kanyang buhok, at naka-miniskirt. Ang kanyang pares ng puting mahabang binti ay partikular na kaakit-akit. Dear Yang, sa wakas nagkita tayo. Si Ruth, na bumaba sa hagdanan, ay tumingin sa kanya ng nakangiti at umupo sa tapat ni Yang Yian. Sa pagkakataong ito, dinalhan siya ng matanda ng isang tasa ng kape at inilagay ito sa kanyang harapan. Kumaway si Ruth para pababain ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa pares ng asol na mata ni Yang Yian, na talagang kaakit-akit. Hindi na nagsalita si Yang Yian mula nang bumaba si Ruth. Nakapatong ang mga paa niya sa coffee table at nakatingin kay Ruth na may mapaglarong mukha. Ngayon ay nakakasigurado na siya na may relasyon sila ni Ruth. Sa madaling salita, maaari niyang pukawin ang isang patak ng dugo sa katawan ni Ruth sa isang pag-iisip, isang patak ng dugo na pag-aari niya. At si Ruth sa kanyang harapan ay talagang napakalakas, at ang kanyang aura ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, nasaan si Liu Lingling? Ibinaba ni Ruth ang tasa ng kape, Dear Yang. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay, tumigil, sagutin mo ako, nasaan si Liu Lingling? Wala na sa kastilyo, itinaas ni Ruth ang gilid ng kanyang bibig at ngumiti kay Yang Yian. Wala doon. Ang boses ni Yang Yian ay lumawak. Hindi niya nakita ang pag-iral ni Liu Lingling sa kanyang espiritual na kamalayan. Naisip niya agad. Isang bagay at lumipad ang kaliskis ng dragon sa kanyang katawan at hinampas si Ruth. Ang dayuhang babaeng ito ay hindi magiging tapat maliban kung siya ay tinuturuan ng leksyon. Bukod dito, alam din ni Yang Yian na siya ay lubos na kumpiyansa na siya ay naglakas loob na tawagin siyang kastilyo. Dapat ay mayroon siyang maaasahan, ngunit hindi siya isang pushover. Sa kumikislap na gintong liwanag, nagbago ang mukha ni Ruth at nawala siya sa sofa. Boom! Ang malakas na pag-atake ng Dragon Scale ay dumurog sa sofa. Dear Yang, hindi kita kalaban, ngumiti si Ruth, na lumulutang sa isang sulok ng sala, kay Yang Yiu at sinabi. Hehe, ganun ba? Sa katunayan, mula noong huling beses na naghiwalay sila sa Wow Temple, ang aura ng vampirang ito ay mas malakas kaysa ngayon, ngunit nakalimutan niyang may dugo ito ni Yang Yiu sa kanyang katawan. Nang matapos siyang magsalita, gumalaw ang puso ni Yang Yiu. Naramdaman niya ang dagandong ng kanyang dugo at napukaw ang dugo sa katawan ni Ruth. Biglaan. Si Ruth, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nahulog mula sa himpapawid. Dagandong. Sa isang iglap, naging dugo ang mga mata ni Ruth. Pagkatapos bumagsak sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagbaluktot. Sa isang dagandong, nakita niya ang isang pares ng dagwang mga pakpak ng laman na lumitaw sa kanyang likod na may bumagsak, naganap na napakalaking pakpak ng paniki. Tumigil, umuungol. Si Ruth, na may masakit na mukha, ay sinabi ang salitang huminto ng may kahirapan, at pagkatapos ay umungol sa sakit. Si Yang Yiu ay nagmamadaling gamitin ang kanyang dugo, at isang patak ng dugo sa katawan ni Ruth ang tila humawak sa gate ng buhay ni Ruth. Sa sandaling ito, isang flash ng itim na anino ang dumating sa napakabilis na bilis. Ang matandang lalaki ang nagdala kay Yang Yian noon. Dapat siyang maging lingkod ni Ruth. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian ang isang paniki na hugis tao na may malalaking pangil at sinungod siya. Hindi tulad ni Ruth, itim ang mga pakpak ng matanda. Mula sa hininga, ito ang lakas ng unang antas ng likas. Malamig na sumangot si Yang Yian at bigla siyang sinuntok sa ulo. Tumili. Pagkatapos ng isang hiyawan, ang matandang lalaki o vampira ay binasag ni Yang Yian sa ulo at agad na namatay. Sa oras na ito, huminto si Yang Yian sa pagpapatawag ng dugo sa katawan ni Ruth. Nararamdaman niya na ang isang patak ng kanyang dugo ay pinagsama ni Ruth sa kanyang sariling dugo, ngunit sa kasamaang palad ay nararamdaman pa rin ni Yang Yian ang koneksyon sa pagitan ng dugo at dugo, na naging dahilan upang magkaroon siya ng kontrol sa buhay ni Ruth.
Para sa kanya, ito ay isang patak lamang ng dugo, ngunit para kay Ruth, kapag si Yang Yian ay puwersahang kinuha ang dugo, ito ay magiging isang kapahamakan para sa kanya. Kaya humingi ng awa si Ruth. Ngumisi si Yang Yiyo, medyo nauunawaan na ang kanyang blood essence ay magiging kapaki-pakinabang sa mga vampira, ngunit kapag na-absorb at pinagsama, ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang sariling mga kamay. Hindi niya inaasahan ito. Noong nag-away silang dalawa sa Wow Temple, ang blood essence na ginamit nila ay ang blood essence curse. Ito ay orihinal na nilayon upang harapin si Ruth, ngunit nilunok ito ni Ruth sa isang lagok at sa wakas ay nakatakas. Nabatid na ang adhikain na itinanam sa simula ay nagbunga na. It was really destined by heaven. Marahil ay hindi naisip ng vampirang si Ruth na magkakaroon siya ng araw na ito. Sa pilitan niyang ipinatawag ang asensya ng dugo sa dugo ni Ruth, na naging dahilan upang mabuhay at mamatay siya. Tumigil si Yang Yiyo. Hindi siya natatakot sa gagawin ngayon ni Ruth. Nakatayo sa harap ni Ruth, malamig na sumangot si Yang Yiyo at sinabing, kung ayaw mong mamatay, sabihin mo sa akin ang kinaroroonan ni Liu Lingling, kung hindi, babawiin ko ang asensya ng dugo sa iyong katawan, at mawawalan ka ng silbi. Hindi siya binibiro ni Yang Yiyo. Nang mga oras na ito, nanginginig ang katawan ni Ruth, at nanginginig siyang tumayo. Bumalik sa normal na kulay asul ang mga mata niya. Ang liwanag ng dugo ng mga pakpak ng laman sa likod niya ay kumislap at bumangon, naglaho, bumalik sa anyo ng isang normal na tao. Nang makita si Yang Yian na biglang ngumiti ng mapait, lumuhad siya sa harap ni Yang Yian sa gulat, at sinabing, binabati ni Dracula Ruth ang Master, mabuhay ang Master. At hinalikan ang paa ni Yang Yian habang nagsasalita. Nakita ni Yang Yian ang ilang pag-unawa sa kanluran, at tila ang paghalik sa mga paa ay ang pinakamataas na paggalang sa Panginoon ng isang tapat na tagapaglingkod. Guru. Medyo nalito si Yang Yian, ngunit may naisip din siya, na dapat ay may kaugnayan sa asensya ng dugo. Bumangon ka at sabihin sa akin, ano ang nangyayari. Naniniwala siyang sasabihin sa kanya ng vampirang si Ruth ang impormasyong gusto niyang malaman. Salamat, dakilang Panginoon, handang si Ruth na maging pinakamatapat mong lingkod at ayalay ang lahat sa Panginoon. Patawarin mo sana ang kawalang ingat ni Ruth noon, at si Ruth din ang gustong kumpirmahin ang relasyon nila ng amo. Nang tumayo si Ruth at tumingin kay Yang Yian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, at ang kanyang pares ng asul na mga mata ay puno ng tubig at maganda, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Yang. Sabihin mo muna sa akin, bakit mo ako tinatawag na Master? Pinutol siya ni Yang Yian at direktang nagtanong. Oo, Master. Sa huling pagkakataon na nakipag-away ako kay Master sa Wow Temple, si Ruth ay ignorante sa buhay at kamatayan at minamaliit ang dugo ni Master. Pagkabalik, nakita ko na ang dugo ni Master ay mas dalisay at mas marangal kaysa sa dugo ng aming pamilya Dracula. Ngunit alam ko na ang dugo ni Master ay dapat na pambihira. Noong una, gusto kong pinuhin ang aura ni Master sa dugo at gamitin ito para sa sarili ko. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, hindi ko pa rin mapino ang marka ni Master. Wala akong choice kundi panatilihin ang dugo sa katawan ko. Hanggang kalahating buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng alitan sibil sa aking pamilya, at nagngangalit ako at ganap na pinagsanib ang dugo ni Master. Hindi ko inaasahan na ito ay lubos na madaragdagan ng aking lakas at mag-evolve. Naabot ko na ang unang antas. Gamit ang mga salita ng iyong Jiusho Xiantian, mayroon na akong lakas ng ikasyam na antas ng Xiantian, ngunit nalaman ko rin na ang marka sa asensya ng dugo ng Master ay sumanib sa aking dugo, kaya alam kong maaaring paghihigpitan ako ng Master. Napatunayan ng mga katotohanan na ang asensya ng dugo ng Panginoon ay may malaking silbi kay Ruth, ngunit ito rin ay itutulak ng Panginoon. Handa si Ruth na ayalay ang sarili sa Panginoon. Gaya ng isinalaysay ni Ruth, naunawaan ni Yang Yian. Pareho talaga ito ng iniisip niya. Ang kanyang kakanyahan ng dugo ay ginawa si Ruth, ngunit kinokontrol din nito si Ruth. Hanggat bawiin niya ang kanyang asensya ng dugo, si Ruth ay ibabalik sa kanyang orihinal na anyo, at may posibilidad na mamatay, kaya't maaari lamang niyang piliin na sumuko. Tumingin si Yang Yian kay Ruth at nakaramdam ng kakaiba. Hindi niya akalain na isang araw ay masusupol niya ang isang malaking kabayong dayuhan, ubo-ubo. Bueno, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari kay Liu Lingling. Nahuli mo ba siya? Si Yang Yian ay higit na nag-aalala kay Liu Lingling ngayon. Ang mukha ni Ruth ay pangit saglit, at tumingin siya kay Yang Yian at lumuhad at nagsabi, patawarin mo ang Panginoon, si Ruth ay walang kakayahan, si Lingling ay banihag ng aking pamilya. Kabanata 467 ang pamilya Dracula ay magiging guro. Magpaliwanag ng malinaw. Nadurog ang puso ni Yang Yian. Oo, ang Master ay ganito. Naramdaman ni Ruth ang lamig sa katawan ni Yang Yian, at agad na natakot, at nagmamadaling nagsimulang magkwento. 3 araw na pala ang nakalipas, si Ruth nga ang nag-imbite kay Liu Lingling sa kanyang kastilyo bilang panauhin. Ito ay dahil pagkatapos niyang pagsamahin ang asensya ng dugo ni Yang Yian sa kanyang katawan, nalaman niyang hindi niya mapino ang marka sa asensya ng dugo,
kaya gusto niyang makipag-ugnayan kay Yang Yian sa pamamagitan ni Liu Lingling at hindi direktang magtanong kung ano ang nangyayari sa asensya ng dugo. Pero hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay may dumating sa kanyang pamilya na mas mataas ang katayuan sa kanya, na tinuturing niyang pinsan. Matapos makita si Liu Lingling, sa pilitan niyang kinuha si Liu Lingling. Dracula Amos. Ayon kay Amos, ang dugo ni Liu Lingling ay napakadalisay, at gusto niyang alisin ito para sa mga matatanda ng pamilya. Ang kasiyahang ito ay nangangahulugan ng pagsuso ng dugo, ngunit naramdaman ni Ruth na gusto ni Amos si Liu Lingling mismo. Ang lakas ni Amos ay higit sa kanya, at ang kanyang katayuan ay mas mataas din kaysa sa kanya. Walang pagpipilian si Ruth. Napakahigpit ng hierarchy sa pamilya ng mga vampira. Hindi siya nang ahas na labanan si Amos maliban kung ang kanyang dugo ay muling umunlad at nalampasan si Amos. Sa huli, napanood niya si Amos na dinadala si Liu Lingling. Pagkatapos lamang na kunin ni Amos si Liu Lingling, nalaman din ni Ruth ang mga galaw ni Yang Yiu at nalaman niyang nagkataong pumunta siya sa Gaul. Kaya nakipag-ugnayan siya sa kanya ng personal ngayon. Una, gusto niyang hanapin si Yang Yiu para kumpirmahin ang dugo sa kanyang katawan, at pangalawa, kung maaari, gusto niyang hanapin si Yang Yiu para iligtas si Liu Lingling. Sa kwento ni Ruth, tinuturing niyang mabuting kaibigan si Liu Lingling, kaya alam niya na may kakaibang relasyon sina Yang Yiu at Liu Lingling, at inimbestigahan din niya na pinatay ni Yang Yiu ang mga miyembro ng Bone Flower sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya. Ngunit matapos makatakas sa huling pagkakataon, hindi pa rin niya binyantaan si Yang Yiu kay Liu Lingling, ngunit sa halip ay pinrotektahan siya. Dahil alam ng ilang miyembro ng pamilya ang relasyon ni Yang Yiu at Liu Lingling, karamihan sa kanila ay gustong gamitin si Liu Lingling para pagbabantaan si Yang Yiu. Ngunit lahat sila ay pinigilan ni Ruth. Matapos pakinggan ang kwento ni Ruth, si Yang Yian ay nagkaroon din ng ilang pagdududa sa kanyang isipan, tulad ng katayuan ni Ruth sa pamilya, paano niya mapipigilan ang ilang mga tao sa kanyang pamilya sa pag-atake kay Liu Lingling at sa gayon ay mapoprotektahan si Liu Lingling. Pagkatapos ay tinanong niya ito. Sinabi ni Ruth, "Mahal na Panginoon, dati akong itinuturing na isang upper middle class sa pamilya, ngunit mula nang sumanib ako sa iyong dugong maharlika, bumuti ang aking lakas at halos hindi na ako umabot sa tuktok. Ang pamilya namin ay kapareho ng pamilya mo sa Jiusho o ang sinaunang martial arts world. Ang lakas ay iginagalang. Mula sa Viscount, Baron, Earl, Marquis hanggang Duke, ang hierarchy ay malinaw at mahigpit, at tanging sa kadalisayan ng dugo ang isang tao ay maaaring magkaroon ng ganap na katayuan. Ako ay itinuturing na ika-13 henerasyon ng dugo ng mga ninuno, kaya kahit na ako ay isang Earl dati, mayroon din akong mukha. Ngayong sumanib na ako sa dugo ng Master, ang aking dugo ay umunlad sa gitnang antas ng Marquis, na katumbas ng likas na ika-9 na antas ng gitnang antas ng lakas ng iyong mga sinaunang mandirigma sa Jiusho, habang si Amos ay isang mataas na antas na ninuno ng Marquis, at ang kanyang lakas ay maihahambing sa huling ika-9 na antas na likas, at hindi ako ang kanyang kalaban. Sa aming pamilya, kami ni Amos ay parehong dugo ng mga ninuno, kaya kami ay itinuturing na mga taong may mas mataas na katayuan. Maliban sa mga matatanda, kami ni Amos ay may bigat sa aming mga salita, kaya naman mapoprotektahan ko si Liu Lingling, ngunit sa pagkakataong ito si Amos ay personal na kumilos, at wala akong ibang pagpipilian kundi ang suklian ang kapatawaran ng amo. Nahuli na ang lahat. Ano ang silbi ng sisihin kita ngayon? Mula sa sinabi mo, ang matanda sa iyong pamilya ay isang duke. Tanong ni Yang Yian sa kanya. Oo, Master. Ang pamilya Dracula ay mayroon na ngayong isang matanda na may gininto ang pakpak, na isang duke. Ayon sa iyong sinaunang martial arts realm ng Jiusho, dapat siya ay isang taong may lakas na lampas sa likas. Sobrang nakakatakot siya. Anyway, wala ni isa sa amin ang nakakita sa matanda. Usap-usapan na ang matanda ay nag-iisa sa banal na bundok sa loob ng maraming taon at maaaring hindi lumitaw minsan bawat ilang dekada. Ang alam ko lang ay magpapadala si Amos ng kahit isang babae na may purong dugo sa banal na bundok kada 3 buwan para tangkilikin ng matanda. Baka sa pagkakataong ito ay dinakip ni Amos si Liu Lingling para mag-ambag sa elder. Narinig ni Yang Yian na ito ay talagang isang antas ng duke, na maaaring isang tao na higit sa likas. Nadurog agad ang puso niya. Na may maitim na mukha, mahigpit niyang sinabi, "Nasaan ang banal na bundok? Dalhin mo agad ako dyan." Tumingin si Ruth kay Yang Yiu at sinabi, "Guru, huwag kang mag-alala. Ang pagpapadala ng mga babae sa banal na bundok upang magsakripisyo sa mga matatanda ay dapat gawin sa gabi ng kabilugan ng buwan. May 3 araw pa bago ang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi pa dapat pinadala ni Amos si Liu Lingling sa Holy Mountain. Bukod dito, ang pasukan sa banal na bundok ay hindi pinapayagan sa mga tagalabas. Kahit na si Amos, ang katulong, ay maabot lamang ang pasukan ng kuweba. Well, ang pasukan sa Holy Mountain ay isang kuweba. Sa katunayan, lahat ng bagay sa pamilya Dracula ay inaalagaan namin ni Amos. Siya ang namamahala sa loob, at ako ang namamahala sa panlabas. Tumutulong ang ilang collateral clansmen.
Oo nga pala, sa buong Dracula Castle, mayroong 13 marquises, kasama kami ni Amos, at ito lang ang kastilyo ko, hindi ang tunay na kastilyo ng pamilya Dracula. Parehong nasa Dryfield Mountains ang Holy Mountain at ang Dracula family na 300 milya ang layo. Guro, makatiyak na si Liu Lingling ay inagaw sa akin ni Amos. Tutulungan kitang iligtas si Liu Lingling. Matapos makinig kay Ruth, pinaikit niyang Yeo ang kanyang mga mata at nginisyon, ginagamit mo ba ako? O gusto mo bang patayin si Amos at kunin ang kapangyarihan sa pamilya Dracula? Hindi ka ba natatakot na ang iyong pamilya ay lumabas ang matandang duke para patayin ka? Nang inag si Ruth nang tinitigan siya ni Yang Yian, ngunit pagkatapos ay tumangala siya kay Yang Yian at sinabing, Guro, hindi ko ito pinangarap na itago. Si Ruth ay may ideya na kunin ang pamilya Dracula. Walang tigil ang away namin ni Amos sa paglipas ng mga taon. Maya-maya papatayin niya ako. Sa halip na maghintay na mamatay, maaari ko pang gamitin ang kapangyarihan ng amo para patayin si Amos at kunin ang pamilya Dracula. Gayunpaman, mangyaring makasigurado na pagkatapos kong kunin ang pamilya Dracula, ang pamilya Dracula ay pag-aari ng Panginoon, at si Ruth ay handang ayalay ang lahat sa Panginoon. Para naman sa mga Duke Elder sa Holy Mountain, wala siyang pakialam kung sino ang namamahala sa pamilya, basta ang mga ito ay dugong ninuno ng pamilya Dracula. Bukod dito, hindi lalabas ang mga matatanda ng banal na bundok. Nag-alinlangan pa ako kung umiiral pa ba ang mga matatanda sa Holy Mountain. Kaya hindi kailangang mag-alala ang Master. Ngayon isa na rin akong mid-level Marquis. Sa tulong ng amo, madali ang pagpatay kay Amos. Upang mailigtas ng Master si Liu Lingling at makuha ang hindi mabilang na kayamanan ng pamilya Dracula, mangyaring tumulong, at mangyaring patawarin si Ruth. Pagkasabi noon ay yumuko ng malalim si Ruth. Medyo natigilan si Yang Yeo. Sinasabi na ang mga gol ay hindi lamang romantiko kundi napakaprangka. Ito ay totoo. Hindi nagalit si Yang Yian matapos marinig ang pag-amin ni Ruth na ginamit niya ito para patayin si Amos. Dahil inamin niya ito at sinabi ang naisip niya, napatunayan nito na wala siyang sabwatan, at naramdaman ni Yang Yian na hindi siya nagsisinungaling. Naantig pa siya sa sinabi ni Ruth na ang pamilya Dracula ang magiging master sa hinaharap. Hindi naniniwala si Yang Yian na ang sinaunang European vampire family ay walang natural na kayamanan. Higit pa rito, ang kayamanan ng pamilya ni Ruth lamang ay isang astronomical figure. Kakaiba kung hindi matutokso si Yang Yian. Pagkatapos ay ngumisi siya, maglakas loob kang magsabi ng totoo. Huwag manggahas na linlangan ni Ruth ang Panginoon. Napakaranggal ng bloodline ng Master. Ito ay nagpapaalala pa sa akin ng unang henerasyon ng ninuno ng pamilya na si Dracula. Ayon sa alamat, ang isang patak ng kanyang dugo ay maaaring gumawa ng Earl na maging isang Marquis o kahit isang Duke. Tinitigan ni Ruth si Yang Yian ng nagniningning na mga mata. Mayroon nga siyang ideyang ito, at napakalakas nito. Anyway, kontrolado siya ni Yang Yian, kaya bakit hindi yakapin ng mahigpit si Yang Yian? Baka pwede niya itong i-evolve sa Duke level na may golden wings. Sa antas ng vampira, ang pinakahalata ay ang kulay ng mga pakpak. Ang pinakamababang antas ay mga itim na pakpak, na sinusundan ng pula ng dugo, at pagkatapos ay ginto. Ang pinakamataas na antas ay ang maalamat na purple gold wings, na mga Diyos. Pulang dugo na siya ngayon, at kung susulong pa siya, ito ay magiging ginto. Bilang isang vampira, ang kanyang pagnanais para sa kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa sa mga sinaunang mandirigma. Tinitigan ni Yang Yian si Ruth at walang nakitang palatandaan ng pagsisinungaling nito. Agad siyang naniwala sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang paglalaro ng anumang mga trick, dahil hanggat iniisip niya ito, maaari niyang patayin ito hanggat maaari niyang buhayin ang dugo sa kanyang katawan. Sa pag-iisip ng mabuti, naramdaman ni Yang Yian na mabuti ang panukala ni Ruth. Okay, nangako ako sa'yo. Siya nga pala, sinabi mo na si Amos ay isang senior Marquis, at ikaw ay isang mid-level na Marquis, ibig sabihin, isang antas ang pagitan mo. Kung maabot mo rin ang senior Marquis, maaari mo bang harapin si Amos? Mabilis na bumaling ang isip ni Yang Yian, at bigla siyang nakaisip ng paraan. Siguro maaari niyang subukang pagbutihin ang lakas ni Ruth at magdagdag ng isang layer ng insurance sa kanyang katawan. Oo, Master. Basta maabot ko ang level ng isang mataas na ranggo na Marquis, magkakaroon ako ng kumpiyansa na patayin si Amos. Tumango si Ruth at sinabing, okay, bibigyan kita ng panibagong patak ng blood essence. Kung walang mali, baka magawa kitang isang mataas na ranggo na Marquis. Buksan mo ang iyong bibig, habang nagsasalita si Yang Yeo, pinilit niyang ilabas ang isang patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri. Kasabay nito, isang patak ng tubig ng buhay ang lumabas sa palayok ng Chenkon. Dahil ang bisa ng tubig ng buhay ay napabuti, hindi niya ito sinubak kanino man upang makita kung may iba pang epekto. Ngayon ay tama lang nasubukan ang epekto sa isang vampira. Ang pagbibigay ng blood essence ay peke. Ang pagbibigay kay Ruth ng isang patak ng tubig ng buhay ay ang layunin.
Kung paano pagsamahin ang tubig ng buhay at ang kakanyahan ng dugo dito sa kanyang espiritual na marka ay ang pangalawang seguro para kay Ruth. Kabanata 468 Golden Wing Duke Vampire. Nang marinig ni Ruth na magsalita si Yang Yian, nakita niya ang isang patak ng dugo na lumabas sa kanyang mga daliri sa susunod na sandali. Ito ay tila hindi masyadong pula, ngunit ito ay puno ng espiritual na pagbabago. Higit sa lahat, naramdaman niya ang isang napakalakas na sigla na nagmumula rito, na nagpasaya sa kanya. Ibinuka ni Ruth ang kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan. Pinitik ni Yang Yian ang pagsasanib ng asensya at dugo ng tubig ng buhay gamit ang kanyang mga daliri at lumipad sa bibig ni Ruth. Kung walang mga aksidente, makatutulong para kay Ruth na pagbutihin ang kanyang lakas. Kung pag-iisipang mabuti, hindi pangkaraniwan ang kanyang blood essence. Bilang isang cultivator, hindi mabilang na beses niyang nilinang ang kanyang mga kalamnan, buto at daluyan ng dugo. Marami siyang nakuhang likas na kayamanan. Bilang karagdagan, halos mawalan siya ng buhay sa pinansyal na lungsod. Direkta siyang nahiga sa bukal ng tubig ng buhay. Ang kanyang katawan ay ganap na muling nagpainit at nagbago. Ito ay talagang hindi ordinaryong dugo. Ang pinagmula ng kapangyarihan ng vampira mismo ay dugo. Para kay Ruth, isa lang itong magic na gamot. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang kanyang tiyan. Boom! Nakarinig si Yang Yian ng dagandong na nagmumula sa katawan ni Ruth. Pagkatapos, ang mga mata ni Ruth ay naging pula ng dugo, at isang mahabang dagandong ang lumabas sa kanyang bibig, ungol, ang nalantad ang matutulis na pangil, at ang mga pakpak ng laman sa likod niya ay nakaunat, at ang kanyang buong katawan ay naligo sa nakasisilaw na liwanag ng dugo. Kailangan mo bang mag-react ng ganyan kalakas? Nagulat din si Yang Yian nang makita niya ang mga pagbabago ni Ruth. Sa hindi inaasahan, ang kapangyarihan ng asensya at dugo na sumanib sa tubig ng buhay ay nagkaroon ng agarang epekto kay Ruth. Pagkatapos ng ilang hakbang pabalik, tumalikod si Yang Yian at naglakad papunta sa wine cabinet sa bulwagan at kumuha ng hawakan ng red wine. Pagkabukas ay ininom niya ito, tulad ng pag-inom ng ergwoto. Hindi ito umiinom ng red wine, ngunit mas katulad ng pag-inom ng tubig dahil sa pagkauhaw. Tila nag-evolve na ang bloodline ni Ruth, at magtatagal ito, kaya maghintay siya ng ilang sandali. Sa isang sulyap, nakita niya si Wu Mokyo na nagtatago sa gate. Sinabi ni Yang Yian, "Here, halika dito." Tumingin siya sa paligid ng kastilyo ni Ruth at tila walang makapangyarihang halimaw na lumitaw. Mayroong ilang mababang antas na mga vampira sa ibang mga lugar, na dapat ay mga katulong ni Ruth at hindi nagbabanta, kaya't hiniling niya kay Wu Mokyo na lumabas. "Sir, hindi po magandang uminom ng red wine ng ganito. I heard from the lady before na dapat tikman ang red wine. Umiinom ka na parang baka." Ahem. Halos mabulunan si Yang Yian sa sinabi ni Wu Mokyo. Hindi siya nag-aral ng red wine. Sa totoo lang, kultura talaga ang pag-inom ng red wine sa Gaul, at medyo nag-aksaya siya. Dapat subukan mo rin. Tingnan mo ang napakalaking cabinet. Sayang naman kung hindi mo iinom. Well, magdadala ako ng ilan sa ginang kapag umalis ako. Huwag ka na masyadong mag-abala. Magpapakita ako ng magic trick, hehe. Ngumiti si Yang, at hindi niya ito itinago sa harap ni Wu Mokyo. Malaki ang tiwala niya sa babaeng ito, sina Qiao Fu, at Wu Moxia. Habang nagsasalita, winawagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay sa kabinet ng alak sa dingding, tahimik na binibigkas ang salitang, "collect," sa kanyang isipan, at lahat ng red wine ay nakolekta sa espasyo ng Chenkun pot na walang natitira kahit isang bote. Dahil dito, natigilan si Wu Mokyo. Ngumiti si Yang Yian at sinabi, "Ito ay isang paraan ng Zumi Space. Gagawa ako ng space magic weapon para sa iyo mamaya." "Sige, salamat sir." Tuwang-tuwa si Wu Mokyo. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang mahabang dagandong, roar, in. Isang kisap mata, nagbago ang liwanag ng buong katawan ni Ruth at naging mapusyaw na ginto. Isang malakas na momentum din ang nagmula sa kanya. Pagkatapos ay nawala ang liwanag na gininto ang liwanag, at lumitaw ang invisibility ni Ruth. Ang kanyang mga mata at ang pares ng mga pakpak ng laman sa likod niya ay naging light gold din. Alam ni Yang Yian na nag-evolve ang kanyang bloodline. "Oo nga," sinabi ni Ruth, "mahusay na guro. Salamat Ruth sa kapangyarihan ng dugo na ibinigay mo sa akin, na nagbigay daan sa akin na umunlad sa antas ng duke. Si Ruth ay maglilingkod sa iyo bilang isang Diyos habang buhay." Duke. Golden Wing Duke Vampire. Natigilan din si Yang Yian matapos itong marinig. Hindi niya inaasahan na ang isang patak ng tubig ng buhay kasama ang asensya ng dugo ay direktang magbibigay daan kay Ruth na umunlad sa isang mas mataas na antas. Sinabi niya noon na siya ay isang mid-level na marquis, at ang isang marquis ay katumbas ng gitnang antas ng ikasyam na antas ng sinaunang mandirigma. Ngayon siya ay isang duke, hindi ba ibig sabihin, nalampasan niya ang likas na kaharian? Tunay na napakalakas ng hininga ni Ruth, mas malakas kaysa sa anumang ikasyam na antas ng likas na kaharian na nakita niya. Gayunpaman, labis na nagulat si Yang Yian.
Sinasabing nalampasan ni Ruth ang likas at may mas mataas na lakas ng paglilinang kaysa sa kanya, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang mapanganib na hininga. Iniisip sa kanyang puso, marahil ito ang master-servant contract relationship sa ilalim ng kontrol ng blood essence. Kahit gaano pa siya kalakas, nasa kamay niya ang buhay niya. Oo, dakilang master, nag-evolve na ako sa primary duke ngayon. Tumingin si Ruth kay Yang Yian ng may pagkamangha at sigasig sa oras na ito, at talagang tinuturing si Yang Yian bilang isang Diyos. At lumalim din ang koneksyon ni Yang Yian at Ruth, at mas malinaw niyang nararamdaman ang lahat tungkol sa dugo at asensya nito kaysa dati. Anyway, si Ruth ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Nararamdaman pa nga ni Yang Yian na hanggat ginagalaw niya ang kanyang isip, maaari niyang gawing mas masahol pa sa kamatayan si Ruth, at pakiramdam niya ay kontrolado niya ang kanyang buhay at kamatayan. Congratulations, kaya ngayon sigurado ka na kay Amos, di ba? Tanong ni Yang Yian. Oo, Master, may natural pressure sa pagitan ng blood levels ng vampire family namin. Ngayon ay nakatayo sa harap ko si Amos, at maaaring hindi siya maglakas loob na kumilos. Naningkit ang mga mata ni Ruth. Okay, sa kasong ito, maaari tayong pumunta sa tinatawag na kastilyong banal na bundok ng iyong pamilya. Kung magkaproblema si Liu Lingling, huwag mo akong sisihin. Sinabi ni Yang Yian kay Ruth na may pag-aalala sa kanyang puso. Susunod ako sa utos ng amo. Please follow me. Inalis ni Ruth ang maputlang gininto ang pakpak sa likod niya at nagsuot ng itim na Amerikana mula sa sabaitan. Ang likod ng kanyang malapit na damit ay napunit ng mga pakpak, na nagsiwalat ng isang malaking piraso ng puti ng nyebe, na nagpalunok kay Yang Yian ng kanyang laway. Nang si Ruth ay nagsusuot ng kanyang mga damit, sinulyapan niya si Wu Mokyu na nakatayo sa tabi ni Yang Yian, at tiningnan siya ng makahulugan, ngunit hindi na siya nagtanong pa dahil alam niya ang misteryo ni Yang Yian, at walang ipinaliwanag sa kanya si Yang Yian. Nang mag-walk out silang tatlo, biglang sinabi ni Ruth, Great Master, in fact, the red wine you just took is not the best. Ang wine cellar ng pamilya Dracula ang may pinakamagandang red wine sa Gaul. Ibibigay ito ni Ruth sa Panginoon pagdating ng panahon. Ahem, okay. Namula si Yang. Kung tutuusin, kumuha siya ng red wine ng iba nang walang pahintulot ni Ruth, na pagnanakaw. Ngunit makapal ang balat niya at tinakpan ito ng ubo. Pagkatapos ay tinanong niya, siya nga pala, Ruth, ang iyong pamilya Dracula ba ay may dunhuang fiction to mula sa Jiu-Show? Master, may espesyal na koleksyon ang pamilya Dracula. Sa nakalipas na daan-daang taon, lalo na mula noong huling bahagi ng Qing Dynasty, mayroong mga tao sa pamilya na dalubhasa sa pagkolekta ng mga antik mula sa Jiu-Show. Hindi ko alam kung ano ang dunhuang fiction to, ngunit kung ito ay nasa pamilya, dapat ay nasa koleksyon ng pamilya. Minsan ay inutusan ni Amos ang mga miyembro ng Jiu-Show's guho na kolektahin ang mga kultural na labi at kayamanan ng Jiu-Show. Dapat meron. Pagdating ng panahon, patayin si Amos at dadalhin ni Ruth ang mga tao sa koleksyon. Nang magsalita si Ruth tungkol sa mga kayamanan sa kanyang koleksyon, wala siyang anumang pagbabago sa emosyon, na parabang ito ay gamit ni Yang Yian. Dahil dito, tumibok ang puso ni Yang Yian. Ang pamilya Dracula ay isang European vampire family, isang napakatandang pamilya. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming magagandang bagay ang nakolekta sa kanilang koleksyon? Ngunit walang alinlangan na ito ay magiging lubhang mapang-akit. Siya ay labis na nasisiyahan sa mga salita ni Ruth, at ngumiti at sinabing, Tara. Siya ay lubhang nababalisa ngayon, at siya ay nagpunta upang pagnakawan ang bahay yaman ng pamilya Ruth ngayon. Pagkarating nilang tatlo sa garahe, muling namangha si Yang Yian. May mga hanay ng mga sasakyan sa napakalaking underground na paradahan. Kahit na walang kaalaman si Yang Yian sa mga sasakyan, nakikita niya na ang mga sasakyang nakaparada dito ay pawang magagandang sasakyan. May mga sports car sa kaliwa, at iba't ibang off-road commercial vehicle sa kanan. Sa huli, hiniling ni Yang Yian kay Ruth na magmaneho ng low-key commercial vehicle. Papatayin at ililigtas nila ang mga tao, hindi para sumakay. Si Ruth ang nagmamaneho. Hindi naman talaga bata ang babaeng ito. Ayon sa kanya, nabuhay siya ng higit sa 100 taon. Sa mahabang panahon na ito, natutunan niya ang maraming mga function, at ang pagmamaneho ay isang piraso ng cake. Pagkatapos ay umalis silang tatlo sa kastilyo ni Ruth at dumiretso sa Holy Mountain, ang kastilyo ng pamilya Dracula, na mahigit 300 milya ang layo. Nag-alala si Yang Yian tungkol sa elder ng pamilyang Ruth na nagtatago sa Holy Mountain, ang Duke Vampire, ngunit ngayon na si Ruth ay umunlad na rin sa antas ng Duke, hindi na siya nag-alala. Sana okay lang si Liu Lingling, at huwag mong hayaang kagatin siya ng ibang vampira. Kabanata 469, Pagpatay kay Amos. Sa madaling araw, sa wakas ay dumating si Yang Yian at ang dalawa pa sa kanilang destinasyon, ang kastilyo ng pamilya Dracula sa Dryfield Mountains. Matapos tumawid ng higit sa 60 kilometro ng primeval forest, isang malaking kastilyo ang lumitaw sa paningin. Ito ang lumang pugad ng pamilya Dracula.
Sa likod ng kastilyo, nakatayo ang isang bundok na nababalutan ng nyebe na nababalutan ng pilak, kasing taas ng mga ulap. Sinabi ni Ruth na ang bundok ay ang banal na bundok, ang lugar kung saan natutulog ang matatanda ng kanilang pamilya. Sa pagmamaneho mismo ni Ruth ng sasakyan, walang nang ahas na pigilan siya sa tarangkahan, at dirdiretsong pumasok ang sasakyan sa kastilyo. Sa mga mata ni Yang Yian, isa talaga itong sinaunang kastilyo. Ang walang katapusang mga sinaunang gusali sa Europa ay konektado sa isang malaking lugar, at tila umaabot ito ng hindi bababa sa ilang milya. Matapos magmaneho si Ruth sa kastilyo, mga 7 o 8 minuto ang lumipas, sa wakas ay huminto siya sa harap ng isang gusali na tila isang tore, tulad ng isang malaking sinaunang tore, at parang isang palasyo. Sa mga salita ni Ruth, ito ang meeting hall ng kanilang pamilya, na may kasaysayan ng mahigit 400 taon. Pagkababa ng sasakyan, inilibot ni Yang Yian ang paligid. Ang buong bulwagan ay tila ginawa ng mga parisukat na bato, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng bigat. Ang ibabaw ay natatakpan ng lumot, na napakaluma at madilim. Sa itaas ng tarangkahan, na halos 3 metro ang taas, ay may nakaukit na paniki na may lilang pakpak na may malaking bibig. Ito ay mukhang napakabangis at parang buhay, na nagbibigay sa mga tao ng ilusyon na ito ay malapit ng mabuhay at sumipsip ng dugo ng mga tao. Inilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan upang suriin, ngunit natagpuan na ang kanyang espiritual na kamalayan ay naharang sa labas at hindi na makapasok sa bulwagan. Si Ruth sa tabi niya ay tila natuklasan ang pagbabago-bago ng mental na kapangyarihan ni Yang Yian, at sinabi, "Guro, balita-balita na ang bulwagan na ito ay may basbas ng isang elder ng purple gold wings, at hindi ito matukoy ng mental power." Yang. Tumanggo si Yian at inalis ang kanyang espiritual na kamalayan at sinabi, "Mula ngayon, ikaw ang mangguna, at ako ay makikipagtulungan sa iyo." Okay, Master, kung maaari mong hilingin sa sinumang babae sa paligid mo na bigyang pansin, mayroong ilang mga umaasa na superpower sa pamilya Dracula, na ang ilan ay maaaring kontrolin ang kapangyarihan ng kulog, kidlat, hangin at apoy tulad ng batang babae sa paligid mo. Pagkapasok sa bulwagan, sana ay maging mas maingat ang Master. Paalala ni Ruth. Well, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Tumanggo si Yang Yian, at nang makapasok siya sa kastilyo, hiniling niya kay Wu Mokyo na maging invisible. Ang babaeng nasa bibig ni Ruth ay natural na si Wu Mokyo. Lampas sa inaasahan ni Yang Yian na sinabi ni Ruth na may superpower ang pamilya Dracula, ngunit makatwirang isipin ito. Maliban sa angka ng Jiu-Show sa mundo, lahat ng iba pang mahuhusay na tao ay mga superpower, maging ang pamilya ng mga vampira, sa mga mata ni Yang Yian. Hindi nakakagulat na may mga taong may espesyal na kapangyarihan na kayang kontrolin ang kidlat, apoy, at iba pa. Iminuwestro ni Yang Yian si Ruth na pumasok sa pinto, sumunod sa kanya, at nagpaliwanag kay Wu Mokyo sa tabi niya. Pumasok silang 3 sa pinto. Siyempre, hindi nakikita si Wu Mokyo. Ang invisible state ni Wu Mokyo ay isang natatanging talento ng mga ghost cultivator. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mahirap matuklasan ang kanyang pag-iral ng walang malakas na paglilinang o lakas ng pag-iisip. Ang pagkakaroon ni Wu Mokyo sa kanyang tabi ay isang trump card para kay Yang Yian. Itinulak ang mabigat at mataas na pinto sa mapuputing mga kamay ni Ruth. Sa isang malakas na dagandong, dahan-daang itinulak ang pinto, pumasok si Ruth, at sumunod si Yang Yian sa likuran. Pagpasok sa pintuan, lumitaw ang isang bulwagan na higit sa 200 metro kwadrado. Doon, may malalaking kandila sa paligid, na nagbibigay liwanag sa bulwagan. Pagpasok pa lang ni Yang Yian, medyo natarante siya, dahil sa mga sandaling ito, parang may party sa hall. Mayroong higit sa 30 lalaki at babae, bata at matanda. Sa kanyang pangunawa, walang ordinaryong tao, at bawat isa sa kanila ay may malakas na aura. Siyempre, marami sa kanila ang nasa ibaba ng ika-5 antas ng pagiging katutubo. Ang pinakamalakas na aura ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakataksido, nakadamit na parang isang ginoo, may hawak na isang baso ng red wine sa kanyang kamay, at agad niyang itinuon ang tingin kay Ruth. Gayunpaman, natuklasan ni Yang Yian na ang red wine sa mga kamay ng mga taong ito ay napaka-problema. Hindi ito totoong red wine, kundi dugo ng tao. Nagbago ang mukha nito, at palihim niyang sinabi, grupo talaga ng mga alien. Uminom talaga sila ng dugo ng tao. Ang pamilya Dracula ay umiral sa daan-daang taon. Hindi ko alam kung ilang tao ang papatayin ng mga vampirang ito. Siyempre, naisip lang ito ni Yang Yian. Anyway, buti na lang hindi sila taga Jiu-Show. Ang mga vampira ay hindi nangangahas na pumasok sa Jiu-Show ng madali. Ang mga likas na malakas ng mga sinaunang sekta sa Jiu-Show ay hindi mga vegetarian. Ruth, nakalimutan mo na ba na ito ang templo, sa labas ng pamilyang pinamamahalaan mo, sino ang nagpapasok sa iyo sa bulwagan? Isang malamig na boses ang umalangaw sa bulwagan. Nalaman ni Yang Yian na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pinakamalakas na aura ang nagsalita.
Hindi na kailangang sabihin, ang taong ito ay dapat na si Amos na binanggit ni Ruth, isang mataas na ranggo na Marquis, isang vampira sa huling bahagi ng ika-9 na antas ng katutubo. Amos, iabot mo ang kaibigan ko, diretsyong sabi ni Ruth. Ruth, matapang ka, naglakas loob kang kunin ang sakripisyo para sa mga matatanda. Sino ang nagtanong sa iyo na magdala ng isang dayuhan? Galit na tiningnan ni Amos si Ruth. Pagkatapos ay itinuro niya si Yang Yio, at biglang may lumabas na ilaw ng dugo mula sa kamay ni Amos, at isang kumikislap na araw ng dugo ang bumaril patungo kay Yang Yio. Sa sandaling ito, pinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata, nang hindi gumagalaw, naghihintay na lumabas ang palaso ng dugo ni Amos. Umuungol. Si Ruth ay nagpakawala ng mahabang dagandong, at ang mga gininto ang pakpak sa likod niya ay direktang kumikislap. Duke. Paano ito posible? Kailan nag-evolve ang dugo mo? Nawala ng boses si Amos. Hinaway-kaway ni Ruth ang kanyang kamay at binasag ang palaso ng dugo na ipinutok ni Amos kay Yang Yio, at nginisyon, Marquis Amos, bakit hindi ka lumuhod? Habang nagsasalita si Ruth, naglabas siya ng malakas na aura, dahilan para bahagyang manginig ang ilang vampira sa silid. Flop. Mahigit kalahati ng 30 tao sa bulwagan ay hindi nakayanin ang presyon ng malakas na aura ni Ruth at napaluhod. Napansin ni Yang Yian na may ilang tao na nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mata matapos makita ang mga pagbabago ni Ruth. Naisip niya na dapat ay kung ano ang sinabi ni Ruth noon, na ang ilang mga tao sa pamilya Dracula ay sumuporta sa kanya upang kumuha ng kapangyarihan, at ang ilang mga tao ay sumuporta kay Amos. Pagbati, kamahalan ng Duke. Ang ilang matatalinong tao ay sumigaw na ng slogan ng pagpapasakop kay Ruth. Sa isang pagkakataon, 3 tao ang magkakasunod na nagpahayag ng kanilang pagpapasakop kay Ruth, ang Duke. Ang ibang grupo, sa pangunguna ni Amos, ay tumingin kay Ruth na may takot, pagkatapos ay tumingin kay Amos, naghihintay ng sagot ni Amos. Ibinuka ni Ruth ang kanyang bibig at hiniling kay Amos na lumuhad at magpasakop, na ayaw gawin ni Amos. Imposible, paano ka magiging duke? Roar, ungol ni Amos habang nagsasalita, naging pula ang mga mata niya, at tumubos sa likod niya ang isang pares ng pulang pakpak ng dugo. Ang mga pakpak ay kumikislap at nawala sa parehong lugar. Nang sumulpot siya sa sumunod na sandali, nasa tabi na niya si Ruth at sinuntok ang ulo ni Ruth. Siya ay lumalaban at tumangging kilalanin si Ruth bilang ang duke. Malinaw itong nakita ni Yang Yian. Ngumisi si Ruth, itinaas ang kanyang puting kamay, at hinawakan ang kamao ni Amos na parang kidlat. Bang, isang mahinang tunog ang tumunog. Umuungol. Isang sigaw ang lumabas sa bibig ni Amos. Bumagsak ang ambon ng dugo sa hangin, ngunit si Ruth ang humiwalay sa isang kanang braso ni Amos, dahilan upang mapasigaw si Amos. Roar, nawala si Amos habang sumisigaw. Pagkatapos ay nalaman ni Yang Yian na ang ilang mga vampira sa bukid ay umuungal. Ungol, dagandong. 18 vampira ang sunod-sunod na nagbago, at tumubo ang mga pakpak ng laman sa kanilang mga likuran. Dapat si Amos ang nagbigay ng utos ng pag-atake. Umungol din si Ruth, at nag-transform ang ilang vampira na nakahilig sa kanya. Biglang nahulog ang buong bulwagan sa isang magulong labanan. Gayunpaman, naniniwala si Yang Yian na sandali na lamang bago manalo si Ruth. Dahil napakalakas niya, na may lakas na higit pa sa likas, wala siyang problema sa pakikitungo sa isang grupo ng mga katutubo. Sa isang tiyak na sandali, nagkaroon ng panibagong sigaw, at isang madugong butas ang lumitaw sa dibdib ni Amos at siya ay nahulog mula sa himpapawid, nahulog lamang sa tabi ni Yang Yian. Umuungol. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay talagang ibinuka ni Amos ang kanyang bibig na may mahabang pangil sa kanyang dagandong at kinagat siya. Sa tingin mo ba madaling i-bully si Body? Ngumisi si Yang Yian, kumislap ang silver light sa kanyang kamay, at ang dragon-slaying sword ay nasa kanyang kamay. Sinabi niya kay Wumakyo na akmang Seisalake, Kier, umalis ka. Matapos makaalis si Wumakyo, biglang nilaslas ni Yang Yian si Amos gamit ang isang espada. Boom! Roar, isang nakasisilaw na silver light ang kumislap sa bulwagan. Kasabay nito, ang sword energy ng Dragon Slayer sword ay tumagos sa gitna ng katawan ni Amos. Siya ay sumigaw at nagsimulang sumabog sa harap ng lahat, na naging alikabok. Naging abo ang katawan ni Amos. Tiningnan ni Ruth ang Dragon Slayer sword sa kamay ni Yang Yian na may bakas ng takot sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sumama sa labanan at pinatay ang mga lumalaban isa-isa. Wala pang 10 minuto mula sa pagpasok sa bulwagan, pinatay ni Ruth ang labanan at napatay ang 19 na vampira kabilang si Amos. Mayroon ding ilang mga superpower, ngunit lahat sila ay mababa ang antas. Matapos sugpuin ang labanan, ang unang pangungusap na sinabi ni Ruth ay nagpasaya kay Yang Yian. Sino sa inyo ang makapagsasabi sa akin kung nasaan ang Kyushu girl na banihag ni Amos? Ang natitirang 15 tao sa bukid ay tumingin kay Ruth na may panatikong mga mata. Pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki at nagsabi, Panginoon kong Duke, alam ko na ang babaeng Kyushu ay ipinadala ni Amos sa banal na bundok bilang isang sakripisyo.
Kabanata 470 Pagpasok sa banal na bundok para humanap ng tao. Nang marinig ang taong ito na nagsasalita, nagulat si Yang Yian. Ayon kay Ruth, kahit na gusto ni Amos na isakripisyo si Liu Lingling sa mga matatanda ng kanilang pamilya, kailangan niyang gawin ito sa buong buwan. Ngunit ngayon ay 2 araw pa ang layo mula sa kabilugan ng buwan, ngunit ngayon si Liu Lingling ay ipinadala sa tinatawag na banal na bundok. Dahil dito, ang mga mata ni Yang Yian ay tumingin kay Ruth na parang kutsilyo. Napakalinaw ng kahulugan sa kanyang mga mata. Kung hindi siya nagbigay ng dahilan, magagalit siya ng husto. Maging si Yang Yian ay nagtataka kung ginamit na siya ni Ruth mula pa noong una. Nakita ni Ruth ang matatalas na mata ni Yang Yian at naunawaan niya ang ibig niyang sabihin. Natakot siya at namutla ang mukha niya. Kahit na siya ay umunlad sa antas ng duke ng Golden Feather, nalampasan niya si Yang Yian sa mga tuntunin ng paglilinang. Gayunpaman, habang nangyayari ito, mas lalong hindi nagkaroon ng ideya si Ruth na labanan si Yang Yian, dahil sa pagpapabuti ng kanyang bloodline, mas naramdaman ni Ruth ang hindi maarak na lalim ni Yang Yian, at ang induction dagandong sa pagitan ng kanyang bloodline at Yang Yian ay naging mas malalim. Nang magalit siya, naramdaman ito ni Ruth mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, alam ni Ruth na galit si Yang Yian. Kung ang takot kay Yang Yian sa kanyang dugo o ang sinaunang espada sa kamay ni Yang Yian ang pumatay kay Amos, si Ruth ay maaaring matakot kay Yang Yian. Nakaramdam ng matinding lamig si Ruth mula sa espada na ginamit ni Yang Yian para patayin si Amos. Wala siyang duda na ang espada sa kamay ng kanyang amo ay maaaring magdulot ng malaking banta sa kanya. Lumuhad siya sa harap ni Yang Yian at sinabi, "Guro, alam ko na ang naghahain ay ipapadala lamang sa banal na bundok sa gabi ng kabilugan ng buwan." Ang katapatan ni Ruth sa Panginoon ay batid ng langit at lupa, at hindi siya nang ahas na linlangan siya kahit kaunti. Si Ruth biglang lumuhad sa harap ng isang lalaking Oriental, at tinawag siyang Master. Namumutla ang mukha niya. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga miyembro ng pamilyang Dracula na naruroon. Mahirap para sa lahat na isipin na ang isang duke ay luluhod sa harap ng isang taga-silangan, at sila ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay namutla. Noong una, inakala ng lahat na si Yang Yian ay kasama ni Ruth at kaibigan ni Ruth, at hindi nila ito gaanong pinansin. Hanggang sa pinatay ni Yang Yian si Amos gamit ang isang espada, itinuring ng mga vampirang naruroon si Yang Yian bilang isang malakas na tao mula sa mahiwagang silangan. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, sa mata ng lahat, hindi pa rin siya kapantay ng Duke Ruth. Sino ang nakakaalam na sa isang kisap mata, ang marangal na Duke Ruth ay talagang naging alipin ng mga Oriental. Ito ay talagang mahirap para sa kanila na tanggapin. Ang isang matandang vampirang may masamang ugali ay umatungal pa kay Yang Yian. Gayunpaman, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang lumitaw. Kinaweyan ni Ruth ang kanyang kamay at sinaksak sa ulo ang matandang vampirang umungol kay Yang Yian, at agad na sumabog ang ulo nito. Pagkatapos ay tumingin si Ruth sa paligid at sinabi, "Mula ngayon, ang pamilya Dracula ang pamamahalaan ko, Dracula Ruth. Ang unang bagay na gusto kong sabihin sa iyo ay ito ang aking dakila at matalinong amo, si Dracula Ruth. Siya ang aking Diyos, at magiging Diyos ng pamilya Dracula at Diyos ng bawat isa sa inyo. Hindi ko gustong marinig ang sinuman sa inyo na magpahayag ng anumang kawalang kasiyahan sa ating dakilang master na si Yang Yian, kung hindi ay si Old Sam ang magiging huwaran ninyo." Pagkatapos niyang magsalita, tumingin si Ruth sa matandang lalaki na unang sumagot na si Liu Lingling ay ipinadala ni Amos sa banal na bundok at sinabing, "Old Jack, sabihin mo sa akin, aking dakilang amo, bakit ipinadala ni Amos ang batang Kyushu na iyon sa banal na bundok bago ang gabi ng kabilugan ng buwan, at gaano na siya katagal doon?" Kamahalan, hindi sumunod si Amos sa alituntunin ng full moon night simula kalahating taon na ang nakalipas. Nagpapadala siya ng hindi bababa sa 3 kabataang lalaki at babae sa banal na bundok bawat buwan. Ang Kyushu girl ay ipinadala kahapon. Sabi ng matanda na tinawag ni Ruth na Old Jack. Nakahinga ng maluwag si Ruth. Sa katotohanan ito, maipaliwanag man lang niya kay Yang Yian. Nakatingin kay Yang Yian na may magalang na mukha, sinabi ni Ruth na may kaba, "Guro, pakisuyong tingnan ang bagay na ito. Ngayon ko lang nalaman na kinokontrol ni Amos ang pamilya tuwing weekdays, at bihira akong pumunta sa kastilyo. Mangyaring maunawaan, Guro." Nakikita ni Yang Yian na hindi nagsisinungaling si Ruth. Sa katunayan, ngayon lang niya ito nalaman, ngunit nag-aalala siya sa problema ni Liu Lingling, kaya nalito siya. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, kahit na siya ay napupuot sa kanyang puso, walang paraan. Si Amos ay pinatay, at si Ruth ay sumuko at naging kanyang lingkod. Ngayon ay mayroon lamang isang paraan upang pumunta. Iyon ay ang pagpasok sa banal na bundok ng pamilya Dracula at hanapin si Liu Lingling. Buhay man o patay si Liu Lingling, kailangan niyang pumunta at makita. Kung talagang sinasaktan si Liu Lingling ng matandang vampira ng pamilya ni Ruth, lalaban si Yang Yian para ipaghiganti si Liu Lingling.
At saka, pumunta siya sa goal mula sa malayo para lang kay Liu Lingling. Talagang hindi niya kayang bitawan si Liu Lingling. Kahit na tinanggihan niya o ng ahas na hindi tanggapin ang kanyang pag-amin sa simula. Dalhin mo ako kaagad sa Holy Mountain, sabi ni Yang Yian kay Ruth sa malalim na boses. Oo, dadalhin ko si Master doon. Huwag mag-alala, Master. Baka magaling si Lingling. Nang magsalita si Ruth, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, naalala ni Yang Yian na magkaibigan din sina Ruth at Liu Lingling. Agad na tumalikod si Yang Yian at umalis sa bulwagan. Bago umalis, sinabi ni Ruth sa lahat ng nasa bulwagan, "Matandang Jack, ikaw ang manguna at humawak kaagad sa mga gawain sa loob at labas ng pamilya. Tandaan ang isang bagay, walang sinuman ang pinapayagang pumasok sa bodega ng koleksyon. Hintayin mo ako at ang master na bumalik." Okay, Duke. Pagkalabas ng bulwagan, si Yang Yian ay tumingin sa Holy Mountain na nakatayo sa hindi kalayuan, at ang Dragon Slaying Sword ay lumabas na may iniisip sa kanyang isipan. Lumipad siya ng diretsyo sa Holy Mountain. Nakita ni Ruth ang bilis ni Yang Yian at muling namuo ang kanyang mga mata. Silang mga vampira ay palaging sikat sa kanilang bilis, ngunit hindi nila inaasahan na ang bilis ng Master ay hindi mas malala kaysa sa kanya ngayon. Alam mo, isa na siyang Duke-level vampire. Isinasantabi ang nakakagambalang mga kaisipan sa kanyang isipan, ibinaba ni Ruth ang mga ginintoang pakpak sa kanyang likuran at agad na lumipad pataas, sumunod sa likuran ni Yang Yio. Iyon ay, isang distansya ng ilang libong metro. Tinapakan ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword at naging meteor. Wala pang 10 paghinga, nakarating na siya sa harap ng malalim na bundok. Pagkatapos ay huminto siya sandali at hinintay na maabyutan si Ruth. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang mga ginintoang pakpak ni Ruth na lumilipad sa ilalim ng yungib, kasing bilis ng kidlat. Sa katunayan, ang kanyang bilis ay hindi mas mabilis kaysa sa kanya. Naniniwala si Yang Yian na kung hindi siya lilipad gamit ang Dragon Slaying Sword, hindi niya mapapantayan si Ruth sa bilis. Pagkarating ni Ruth, nagtanong si Yang Yian, "Paano ako papasok?" "Guro, may kuweba sa kabilang bahagi ng banal na bundok. Ito ang pasukan sa banal na bundok. Usap-usapan na ang matanda sa aming pamilya ay natutulog sa kailaliman ng banal na bundok." Paliwanag ni Ruth. "Let's go, ikaw ang nangunguna." "Oo, Master." Maya-maya, may nakitang kuweba sa kabilang bahagi ng banal na bundok. Lumapag si Ruth at naghintay sa pintuan. Sinabi ni Yang Yio sa hindi nakikitang si Wumakyo, "Here, huwag kang pumasok sandali, maghintay ka lang sa labas. Hindi kita hahayaang makipagsapalaran, gusto kong sumama sa iyo, at si Kier ay walang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Kailangan kong manatili sa iyo, Ginoo." Pagkatapos mong magkaproblema sa huling pagkakataon, sinabi ni Madam Jiaonan na hahayaan niyang manatili siya sa iyo sa hinaharap. "Inutusan akong protektahan ka." Kinuha lang ni Wumakyo ang Imperial Sword. "Ah, ikaw babae, wala akong alam dito. Maging masunurin at maghintay sa labas." Si Yang Yio ay hindi nang ahas na hayaan si Kier na makipagsapalaran. Ayon kay Ruth, ang matanda sa kanilang pamilya Dracula ay nasa banal na bundok. Isa siyang duke, ibig sabihin, isang malakas na tao na nalampasan ng likas, isang matandang vampira. Bukod dito, walang nakakaalam kung ano ang nasa malaking bundok na ito, kaya gusto niyang manatili sa labas si Wumakyo. "Hindi, kailangan kitang sundan," desidido si Wumakyo, at susundin niya kahit anong sabihin ni Yang Yio. Walang pagpipilian si Yang Yian kundi hayaan siyang sumunod, ngunit sinabihan siyang huwag magpakita, manatiling invisible, at tumakas kung may nakita siyang masama. Pagkatapos ay pumasok silang tatlo sa kuweba. Ayon kay Ruth, alam din niyang napakalalim ng kuweba na ito, ngunit hindi pa siya nakapasok dito. Bukod dito, ipinadala lamang ni Amos ang naghain sa yungib ng 100 metro. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang totoong Holy Mountain Cave. Ang buong kuweba ay mga 4 o 5 metro ang taas at mahigit 3 metro ang lapad. Pagpasok mo pa lang, puno na ng yelo. Maaaring dahil ito sa mataas na altitude. Napakalamig dito. Kapag naglalakad ka ng halos 100 metro, bigla kang nakaramdam ng pagbagso ng mainit na hangin at lumilitaw ang liwanag sa iyong paningin. Ayon kay Ruth, ang distansyang ito ay kung saan huminto si Amos nang pinapasok niya ang naghahain. Masasabi rin na malaki ang posibilidad na ang matandang duke ng pamilya Dracula ay natutulog sa iyong harapan. End of this chapter. Please like and subscribe.